Ipinadala ako sa tabi ng isang babaeng mayaman mula sa Beijing. Siya ay isang prinsesang 3 taong mas bata sa akin, hindi lamang may magandang pinagmulan. Ang ganda ng kanyang mukha ay hindi na matatawaran. Noong una, ako ang kanyang kasamang naglalaro, sumasama sa kanya sa paglalaro ng computer at paglalayas. Sumasama rin ako sa kanya sa pribadong sinehan para magpakatanga. Nang lumaki kami, sa araw ako ang kanyang munting sekretarya. Sa gabi naman, ako ang kanyang pribadong pag-aari. Sa harap ng malaking bintana ng opisina, sa banyo ng pribadong eroplano. Sa kubyerta ng yete, kung saan-saan namin iniwan ang aming mga kahiyahiyang marka. Hanggang sa araw na bumalik ang kanyang white moonlight, si Li Jinyan, mula sa ibang bansa. Nang gabing iyon, hiniling niya sa akin ang 10 beses, parang gusto niyang matunaw na parang tubig sa ilalim ko. Uyay! Hindi ko pa rin makalimutan si Jinyan. Sa sandaling iyon, naunawaan ko. Kailangan ko nang umalis. Nakatayo ako na nakatalikod sa kanya habang isinusuot ang aking kamisadentro, ang aking mga daliri ay matatag. Walang kahit anong panginginig. Naiintindihan ko na. Mamaya ay kukunin ko na ang aking mga gamit. Buburahin ko na rin ang aking fingerprint. Bumaba ang kanyang mahinang tawa, hinimas ang kanyang mga labi sa likod ng aking tainga. Pamilyar na parang bawat pagkakataon pagkatapos ng lambingan. Gustong-gusto ko ang kuya dahil marunong kang umunawa ng sitwasyon at marunong kang umatras. Wala kang dapat ipag-alala. Ang natapos ay ang relasyon nating magkaibigan. Ikaw pa rin ang aking sekretarya. At poprotektahan ko ang pamilya mo habang buhay. Isinuot ko ang huling buttons ng aking kamisadentro at humarap sa kanya. Hindi na kailangan. Nagpasya na akong umalis. Hindi pa natatapos ang aking sasabihin. Tumulog ang telepono ni Bai Shuya. Shuya, bumalik na ang white moonlight mo. May welcome party siya sa night bar. Darating ka ba? Ang boses ng best friend niya, masaya, ang narinig sa kabilang linya. Nagningning ang mga mata ni Bai Shuya, agad siyang tumayo at umalis. Sa sandaling sumara ang pinto. Sanay kong tinanggal ang kumot sa kama, inihagis sa washing machine. Pagkatapos, isa-isa kong pinulot ang mga nakakalat na damit at isinabit. Sa wakas, inayos ko na ang aking sariling mga gamit. 3 taon akong tumira dito, ngunit ang mga dala ko ay isang maliit na maleta lamang. Habang binubura ko ang record ng fingerprint lock, tumawag ang tatay ko. Pangyuan! Ang boses ng tatay ko ay nanginginig sa tuwa. Paano mo napapayag si Bai Shuya? Nag-invest siya ng 1 bilyon sa atin. Ito na ang huling beses. Nakatayo ako sa labas ng villa, mahinahon ang aking tono. Hindi na siya mag-i-invest sa iyo pagkatapos nito. Tumahimik ang kabilang linya ng 1 segundo, pagkatapos ay narinig ko ang boses ng tatay ko, puno ng pigil na galit. Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos, parang may naunawaan siya, mabilis na nagsabi. Naiintindihan ko na. Narinig mo na rin ba na babalik ang white moonlight ni Bai Shuya? Huwag kang matakot. Ilang taon ka nang nasa tabi ni Bai Shuya, hindi ka kayang iwan. Kahit na bumalik ang white moonlight, ano naman? Magpatuloy ka lang bilang sekretarya at makukuha mo pa rin ang mga benepisyo. Pinutol ko siya. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, aalis na ako. Inantala mo ako gamit ang gastos medikal ng nanay ko sa loob ng 12 taon. 1 linggo nang namatay ang nanay ko. Ngayon, wala ka nang magagawa para bantahin ako. Dapat akong umalis kay Bai Shuya. Sapat na ang araw-araw na ito. Huwag mo na akong hanapin. Kung hindi, mapipilitan kitang ibalik ang lahat ng perang ibinigay mo sa akin sa mga nakaraang taon. Pagkasabi ko, pinatay ko ang tawag, binablock ang lahat ng kontak ng tatay ko, at sumakay ng taxi. Bumalik ako sa aking apartment. Ang mga neon lights sa labas ng bintana ay naging malabo. Pagod akong pumikit. Sa mga alaala, bumalik ako sa edad na 15. Ang kumpanya ng pamilya Fang ay nasa bingit ng pagkabangkarote. Ginamit ng tatay ko ang gastos medikal ng nanay ko. Upang pilitin akong lumapit kay Bai Shuya, ang prinsesa ng Hilagang Lungsod, ang tanging tagapagmana ng pinakamayamang pamilya. Kaya, ako mismo ang nag-ayos ng isang Hero Saves Beauty na eksena at naging kanyang kalaro. Sa maraming taon na magkasama kaming lumaki, sa mga araw ng ulan ay sumisiksik siya sa ilalim ng aking payong, basang-basa na tinatawag akong kuya. Kapag bumagsak siya sa pagsusulit, magpapakyut siya na nakahiga sa aking hita. Kapag nagkaroon ng problema sa pondo ang kumpanya ng tatay ko, sasabihin niya na magkano ang kailangan. Sabihin mo lang sa tatay ko na ibigay. Nang lumaki siya, unang nagmulat ang kanyang puso. Ang una niyang nagustuhan ay si Lu Jinyan. Nag-alala siya at tinanong ako, kuya, sa tingin mo kung mabigo akong magtapat, mawawala ba ang pagkakaibigan namin? Noon ko nalaman. Mahal na mahal niya talaga si Lu Jinyan. Dahil dito, sobrang nag-alala siya, natatakot na mawala ito. Kaya huli na siyang nagtapat, pinapanood lang si Lu Jinyan na sunod-sunod na nagkakaroon ng ibang kasintahan, hanggang sa umalis ito ng bansa. Sa mga araw na yon, araw-araw na naglalasing si Bai Shuya. Hanggang isang araw. Napagkamalan niya akong si Lu Jinyan, at nagkaroon kami ng kahiyahiyang gabi. Sumandal siya sa akin. Puno ng alak ang kanyang hininga. Kinaumagahan, nagising siya, niyakap ako at nagmaktol. Ang galing ng kuya. Kasama kita kagabi, nakalimutan ko ang sakit ng mga panahong ito. Kuya, samahan mo akong makamove on mula sa kanya. Sige na, ang pagsamang ito ay tumagal ng 3 taon.
Akala ng lahat ay lubos akong nagmamahal sa kanya, ngunit walang nakakaalam na hindi ko talaga gusto si Bai Shuya. Wala rin akong interes sa relasyong magkapatid. Sa ganitong may layuning pakikisama, araw-araw akong nagdurusa. Ngayon, umalis na ang aking ina. Sa gitna ng dalamhati, nakaramdam ako ng kaunting kaginhawahan. Ang huling pagmamahal na iniwan sa akin ng aking ina ay nagbigay daan upang sa wakas ay maging tunay ako ng walang alinlangan. Kinabukasan, ang una kong ginawa sa kumpanya ay magpasa ng resignation. Nagulat ang kasamahan sa EUC, Kuya Fang Yuan, magre-resign ka. Alam ba ni Boss Bai? Umiti ako. Normal lang naman ang mag-resign. Pero hindi ka kayang mawala ni Boss Bai. Walang taong hindi kayang mabuhay nang wala ang iba. Itinulak ko ang resignation form. Pumirma na lang siya. Bago matapos ang oras, tinawag ako ng EUC ng maingat. Pinirmahan na ni Boss Bai. Nag-aalangan siyang magsalita. Pero parang hindi niya napansin na ikaw ang nag-resign. Sasabihin ko ba sa kanya? Umiti ako ng mahina. Hindi na kailangang sabihin ng espesyal. Sundan lang ang normal na proseso. Kahapon ay dumalo si Bai Shuya sa welcome party para kay Lu Jinyan. Ngayon ay sobrang saya niya kaya hindi na pumunta sa kumpanya. Saan siya magkakaroon ng oras para pansinin ang mga detalye? Sa sumunod na 2 araw, wala pa rin si Bai Shuya sa kumpanya. Samantala, abala ako sa pag-aasikaso ng immigration at pagtatapon ng lahat ng may kinalaman sa kanya sa aking apartment. Isa-isa kong itinapon sa basurahan. Ang mga mamahaling alahas, limitadong edisyong sasakyan, at maging ang maliliit na regalo niya. Wala akong itinatago. Hanggang sa 3 araw ng hapon, biglang nag-vibrate ang aking telepono. Alam ko na maraming beses kang natulog kay Shuya nitong mga nakaraang taon. Pero ngayon, kami na niya. Mas mabuting lumayo ka sa kanya. Hindi kanya magugustuhan, matandang walang silbi. Pumunot ang noo ko at malapit ko nang itanong kung sino ang nagpadala. Ngunit tumawag si Bai Shuya. Kuya, bumaba ka. May kagalakan sa kanyang boses na matagal ko nang hindi narinig. Isang itim na may batch ang nakapark sa ilalim ng kumpanya. Nakatayo si Bai Shuya sa pinto ng sasakyan, nakasuot ng kaswal na damit. Ang sikat ng araw ay nagkalat ng maliliit na anino sa kanyang pinong at makulay na mukha. Bigla kong naalala noong ako'y 15 taong gulang, ganito rin siya naghihintay sa akin sa pintuan ng paaralan. Dadalhin kita sa isang lugar. Nagtaas siya ng kilay at binuksan ang pinto ng sasakyan. Hindi ko inaasahan na ang destinasyon ay mall. Dinala ako ni Bai Shuya sa lahat ng luxury stores at isa-isa niyang isinuot sa akin ang mga damit. Gusto mo ba? Tiningnan ko ang sarili sa salamin na napapalibutan ng mamahaling produkto. Magulo ang aking damdamin. Hindi mo na kailangang bilhan ako ng mga ito. Kuya, bigla siyang lumapit. Ang mainit niyang hininga ay dumampi sa aking tainga. Kasing laki mo si Jinyan. Kung gusto mo ito, tiyak na gusto rin niya. Nanlamig ako. Para pala kay Lu Jinyan ang pamimili. Kayo na, nagniningning ang mga mata ni Bai Shuya, parang batang nakatanggap ng candy. Noong gabi ng welcome party, nagtapat ako. At sinabi niyang gusto rin niya ako, pero noon ay hindi niya alam ang nararamdaman ko. Hindi niya akalain na magugustuhan ko siya, kaya laging nagkakamali. Madaldal siyang nagsasalita. Parang isang dalagang unang umiibig. Tahimik akong nakikinig at biglang naalala ang masamang text. Noong una, hindi ko alam kung sino ang nagpadala. Pero ngayon, malinaw na ang lahat. Shuya, mahina kong pinutol. Ano ang gusto mo sa kanya? Napakabait at mapagmahal niya, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Iba siya sa ibang lalaki. Naalala ko ang salitang imatandang walang silbi sa text. Bahagya akong nakasimangot. Mabait? Marahil ay hindi. Natahimik ako saglit pagkatapos ay nagsalita. Maaaring hindi siya ang iniisip mo. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Bai Shuya. Bagamat nanatili ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay naging malamig. Kuya, akala ko ikaw ang pinakamaunawain. Ang kanyang mahahabang daliri ay humaplos sa buhok sa tabi ng aking tainga. Malambot ang kilos ngunit may babala. Huwag mong siraan ang taong mahal ko dahil lang sa selos. Kahit bata pa siya, bilang tagapagmana ng isang nangungunang mayamang pamilya, laging malakas ang kanyang presensya. Naramdaman ko ang biglang pagpapatindi ng kanyang presyon. Naunawaan kong lumampas na ako sa hangganan. Sa huli, pinili kong manahimik. At hindi ko na sinabi sa kanya ang tungkol sa text. Sa pag-uwi, muling binanggit ni Bai Shuya na mahilig si Lu Jinyan sa mga antigo. At gusto niyang bilhin lahat sa auction sa mga susunod na araw. Sige, mahinahon kong sumang-ayon. Pero hindi sapat ang alahas lang. Dagdagan pa ng mga pintura at sulat. Nagtatakang tumingin sa akin si Bai Shuya. Hindi ko talaga siya nagustuhan, bakit ako magsiselos? Malapit na akong magsalita. Biglang tumunog ang telepono ni Bai Shuya. Nang sumagot siya, narinig ang nag-aalalang boses ni Lu Jinyan. Shuya, nakidnap ako. Iligtas mo ako. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Bai Shuya. Mabilis niyang hinanap ang lokasyon ni Lu Jinyan. Pagkatapos ay biglang umikot ang manibela. Dahil sa pagkabigla, bumagsak ang aking katawan sa bintana ng sasakyan. Agad na umagos ang dugo sa aking noo. Ngunit si Bai Shuya, hindi man lang ako tiningnan. Pinatapak ko ng todo ang accelerator, diretsong patungo sa rooftop ng hotel. Sa rooftop, ang kidnapper ay ang dating may-ari ng kumpanyang nasira ng pamilya Bai. Ngayon, may hawak siyang kutsilyo sa lig ni Lu Jinyan.
Sigaw niya ng galit, Baishuya, sinira mo ang aking pamilya. Gagawin ko ring mawala sa iyo ang iyong minamahal. Hinawakan ko ang aking noong duguan, nakita ko si Baishuya na saglit lang nagpanik ng isang segundo. Tapos bigla siyang ngumiti. Normal lang ang panalo at talo sa negosyo. Sobra ka namang hindi marunong makipaglaro. Pagkasabi niya, bigla niya akong hinawakan sa braso, saka sinabi. At saka, hindi ka man lang marunong manghuli ng tao. Hindi iyon ang boyfriend ko. Ang katabi ko, ito ang totoo. Ngumiti siya ng may paghamak. Tapos bumulong sa tenga ko ng malambing, Kuya, huwag mo na silang pakialaman. Umalis na tayo. Kahit ganoon ang sinabi, napakabagal ng kanyang pagliko para umalis. Bigla kong naunawaan ang kanyang plano. Gagawin niya akong pain para mapalitan ang kaligtasan ni Lu Jinyan. Naloko nga ang kidnapper. Binitawan niya si Lu Jinyan at sumugod sa akin. Wala man lang akong oras para kumilos. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa leg, hinila ako patungo sa gilid ng rooftop. Narinig ko si Baishuya na tinatawag ang pangalan ko, may kakaibang pagkabahala sa kanyang boses. Pero huli na ang lahat. Sumandal ang likod ko sa rehas. Sa susunod na segundo, biglang dumating ang pakiramdam ng kawalan ng timbang. Sumisigaw ang hangin sa aking tenga, parang sasabog ang puso ko sa dibdib. Mahigit 20 palapag ang taas. Ilang segundo lang ang pagbagsak. Ipinikit ko ang aking mga mata at ang huling naisip ko ay, ang batang babae noong araw sa wakas ay lumaki na. Lumaki nang. Para sa kanyang minamahal, handa niya akong isakripisyo ng walang pag-aalinlangan. Nang magising ako, amoy disinfektante ang pumaligid sa akin. Swerte mo, sabi ng nurse habang pinapalitan ang gamot. Nahulog ka sa safety net. Yung kasama mong tumalon, hindi ganoon kaswerte. Namatay agad. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Hindi pwedeng hindi alam ni Baishuya ang ganitong resulta. Pero para iligtas ang kanyang minamahal, pinili pa rin niya akong isakripisyo. 22 taong gulang pa lang siya. Pero ang kanyang pag-ugali ay mayroon ng malupit na desisyon ng isang bilyonaryo. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Baishuya. Kuya, umupo siya sa tabi ng kama. Inabot niya ang kamay para hawakan ang mukha ko. Inayos ko para sa iyo ang pinakamagandang silid at pinakamahusay na doktor. Makakalabas ka na ng ospital sa lalong madaling panahon. Iniwas ko ang aking ulo para iwasan ang kanyang kamay, tahimik na nakatingin sa kanya. Bumuntong hininga siya. Hinawakan niya ang kamay ko at idinikit sa kanyang mukha. Nagagalit ka ba sa akin? Wala talaga akong magawa noon. Kinuskus niya ang kamay ko, basa ang kanyang mga mata, parang noong bata pa siya na nagmamakaawa. Mahal na mahal ako ni Kuya, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito, okay? Inalis ko ang kamay ko. Bakit mo naman naisip na mahal kita? Natigilan siya, tapos biglang tumawa. Hindi mo ako mahal. Bakit ka naman sumama sa akin ng maraming taon? Para sa pera, sagot ko sa isip ko. Pero hindi ko sinabi. Alagaan mo si Lu Jinyan, sabi ko at ipinikit ang mata. Malamang natakot siya ng husto. Hindi na siya nagpahirap pa sa akin si Baishuya. Totoo nga. At saka, dahil sa sinabi ko para iligtas siya, galit pa rin siya ngayon. Kailangan ko siyang ayusin. Tumayo siya at inayos ang laylayan ng damit. Kuya, babalikan kita kapag may oras na. Pag alis niya, hindi na siya bumalik. Minsan, nadaan ako sa katabing silid. Sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto, nakikita ko ang eksena sa loob. Si Baishuya ay nagdadala ng lugaw, isa-isang kutsara ang pinapakain kay Lu Jinyan. Si Lu Jinyan ay sumimangot at sinabing mainit. Bababa siya at hihipan ito para lumamig. Kapag sinabi ni Lu Jinyan na nanaginip siya ng masama, yakapin niya ito at marahang aliwin. Mas madalas, naghahalikan sila na parang walang nakakakita. Ang kamay ni Baishuya ay nasa balikat ni Lu Jinyan, halik na puno ng pagtutok at pagmamahal. Sa panonood nito, wala akong naramdaman. Sa araw ng paglabas ko sa ospital, nakasalubong ko sina Baishuya at Lu Jinyan sa pintuan. Kuya Fangyuan, tumakbo si Lu Jinyan papunta sa akin, masayang yumakap sa balikat ko. Sa pagkakataong ito, salamat sa'yo, kung hindi, ako ang masasaktan. Papauwiin kita ni Shuya. Ngumiti siya ng masaya, parang hindi niya pinadala ang mapang-akit na text na yon. Sa daan. Masayang nag-uusap sina Lu Jinyan at Baishuya. Nakaupo ako sa likod, tahimik na parang invisible. Hanggang biglang lumingon si Lu Jinyan sa akin. Kuya Fangyuan, noong nasa ibang bansa ako ng mga taon. Si Shuya ba ay nakikipag-date sa ibang lalaki dito sa China? Biglang tumahimik ang loob ng kotse. Ang mga daliri ni Baishuya ay walang malay na tumatapik sa manibela. Nagpapakita ng kaunting kaba. Umiti ako. Meron. Nagbago ang kulay ng mukha ni Lu Jinyan. Sino? Ikaw. Natigilan siya. Si Shuya ang tanging mahal mo, mahinahon kong sabi. Sa mga nakaraang taon, hindi kanya kinalimutan. Noong kaarawan mo, bumili siya ng cake, umupong mag-isa sa paborito niyong restaurant hanggang magsara. May bodega sa kanlurang bahagi ng lungsod. Puno iyon ng mga regalong binili niya para sa'yo noong inaalala ka niya. Bawat linggo, lumilipad siya papuntang Europa, palihim na pinagmamasdan ka malapit sa eskwelahan mo. Napaluha si Lu Jinyan sa kanyang narinig, ngunit si Baishuya ay tumingin sa akin sa rearview mirror, may komplikadong ekspresyon. Bihira niyang ihatid muna si Lu Jinyan pauwi, pagkatapos ay ako ang isinama niya ng mag-isa. Huminto ang sasakyan sa harap ng apartment ko. Hinawakan niya ang pulso ko.
Kuya, ano ang ibig sabihin ng mga sinabi mo kanina? Hindi ba maganda ang sinabi ko? Umiti ako. Tingnan mo kung gaano naantig si Ginoong Lu. Sa palagay ko, ang mga salitang ito ay magpapatibay pa sa inyong relasyon. Pumikit si Bai Shuya. Ang tanong ko, bakit mo sinabi ang mga yon? Lumapit siya sa akin. Naramdaman ko ang kanyang hininga sa mukha ko. Kahit gaano ka pa kamaunawain, ako pa rin ang mahal mo. Paano mo kayang maging napakatahimik habang sinasabi kung gaano mo ako kamahal ng iba? Umiti ako ng pilit. Sa loob-loob ko, napabuntong hininga ako. Dahil hindi kita mahal, ate. Hindi ko sinagot ang tanong ni Bai Shuya, mahinahon kong binalikan siya. Hindi mo ba gusto ang ginawa ko? Walang pag-aalinlangan siyang sumagot, hindi. Eh di hindi na ako magsasalita tungkol doon. Pagkasabi noon, itinulak ko ang pinto ng sasakyan at bumaba, hindi na lumingon pa habang pumapasok sa apartment. Paglabas ko ng elevator, may lumabas na dalagang kapitbahay. Nang makita niya ako, lumiwanag ang kanyang mga mata, magalang siyang lumapit. Ginoo, ilang beses na kitang nakita dati, pero hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong bumati sa'yo. Ikaw ang tipo kong lalaki. Pwede ba kitang i-add sa WeChat? Bago ako makasagot, biglang may kamay na sumalo mula sa likuran. Hinawakan ang kamay ko at hinila ako paatras. Hihingi ng WeChat sa boyfriend ko. Hindi ba dapat ako muna ang tanungin? Malamig na parang yelo ang boses ni Bai Shuya. Namutla ang dalaga. Agad siyang humingi ng tawad. Pasensya na, ilang araw ko siyang nakikitang nag-iisa. Hindi ko alam na may kasintahan siya. Matapos sabihin yon, mabilis siyang umalis. Tinulak ko ang kamay ni Bai Shuya. Bakit ka pumunta rito? Nakatimpi ang mukha ni Bai Shuya, inabot niya sa akin ang telepono. Naiwan mo sa sasakyan. Kinuha ko ang telepono at nagpasalamat. Pero hindi siya agad umalis. Tumingin siya sa direksyon kung saan nagpunta ang dalaga, may galit sa boses. Kuya, sa susunod na may humingi ng WeChat, bawal mong ibigay. Bakit? Bawal, bawal. Tinanggal niya ang kanyang high heels at inihagis sa akin. Ilagay mo sa pintuan para malaman ng mga tao na may babaeng nakatira dito. Nang hindi ako kumilos, siya mismo ang kumuha at inilagay sa doormat. Magpahina ka ng maaga. Malamig siyang umalis. Tiningnan ko ang kanyang likuran hanggang sa sumara ang elevator. Saka ko, walang ekspresyon, inihagis ang mamahaling custom-made na sapatos sa basurahan. Makalipas ang 3 araw, gabi ng anibersaryo ng kumpanya. Nag-check ako ng mga detalye sa labas ng venue. Biglang nakatanggap ako ng mensahe mula kay Bai Shuya, pumunta ka agad sa dressing room. Pagpasok ko, nakaupo si Lu Jinyan sa sofa, namumula ang mga mata, may hawak na punit-punit na suit. Kuya Fang Yuan, bakit mo ako binigyan ng ganitong suit? Humihikbi siya. Ito ba ay sadya para mapahiya ako sa gabi? Pumikit ako at sinuri ang suit. Ito ay isang custom-made suit na ako mismo ang nagdala. Buong buo ito noong dinala ko, ngayon ay may nagtadyang na. Pasensya na. Magpapadala ako ng bago ngayon din. Agad akong nagmungkahi. Wala ng oras. Umiling si Lu Jinyan. Magsisimula na ang gabi, narito na lahat ng bisita. E di magpalit ng backup suit. Hindi sapat ang formal ng backup. Ito ang unang beses ko na magpapakita bilang kasintahan ni Bai Shuya sa publiko. Ilang beses akong nagmungkahi ng mga solusyon, lahat ay tinanggihan niya. Pagkatapos ng ilang beses, sa wakas ay natiyak ko na siya ay sadyang gumagawa ng paraan. Tila napansin din ni Bai Shuya ang kakaiba, bahagyang pumikit. Jinyan, ano ang gusto mong gawin? Itinuro ako ni Lu Jinyan. Ang suot ni Kuya Fang Yuan ay halos kapareho ng sukat ko. Baka pwede tayong magpalit. Hindi. Direkta akong tumanggi. Ako ang punong sekretarya. Ngayong gabi, ako ang mamamahala sa buong programa. Ang magsuot ng punit-punit na suit ay hindi nararapat. Hindi lang ako ang mapapahiya, kundi ang buong Bai Corporation. Inilabas ko ang telepono. Tatawag ako ngayon para magpadala. Sakali, paano kung hindi maabot? Hindi ko kayang ipusta. Biglang sumigaw si Lu Jinyan, hinawakan ang braso ni Bai Shuya. Shuya, maraming tao mula sa mga lupon ang dumating ngayon. Gusto kong lumitaw kasama ka sa pinakamagandang paraan at mag-iwan ng magandang impresyon kina Tio at Tia. Agad lumambot ang mga mata ni Bai Shuya, tumingin sa akin. Kuya, magpalit ka sa kanya. Huminga ako ng malalim. Ako ang sekretarya. Maraming bagay ang kailangang asikasuhin ngayong gabi. Kuya, ako ang boss mo. Kung ano ang sasabihin ko, susundin mo. Pinutol niya ako. Ang tono ay walang pag-aalinlangan. Napapikit ako sa pagkainis, sa wakas ay pumasok sa dressing room. Ibinigay ko ang aking kasuotan kay Lu Jinyan at isinuot ko ang punit na suit na may putol na balikat. Ang manggas ay halos nakakabit lamang sa ilang mga sinulid na madaling mahulog kapag gumalaw. Isinuot ni Lu Jinyan ang suit. Umikot siya sa harap ng salamin, umiti at tinanong si Bai Shuya. Shuya, ako ba ang maganda sa suot o si Kuya Fang Yuan? Sumagot si Bai Shuya ng walang pag-atubili. Tumingin si Lu Jinyan sa akin ng may pagmamalaki. Kuya Fang Yuan, pagkatapos magbihis, lumabas ka na agad. Kailangan ka pa sa salo-salo. Pagkasara ng pinto, tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ilang segundo ng katahimikan, bigla kong pinunit ang nanginginig na manggas at hinigpitan ang parte ng baywang. Ginawa itong estilo ng vest, binuksan ang kwelyo ng kamiseta at itinali ang leather strap sa braso. Lumitaw ang makinis na linya ng kalamnan.
Kung kailangan maging magulo, maging ganap na magulo. Nang muling lumitaw ako sa salusalo, agad na nag-focus ang lahat ng tingin. Diyos ko! Ang Sekretaryang Fang ay sobrang pogi sa suot na ito. Ang katawan, astig. Ang suit ba na ito ay sinadyang ganyan ang disenyo? Parang isang eksklusibong butler. Si Bai Shuya ay nakikipag-usap sa mga bisita. Narinig ang mga bulong-bulungan, lumingon siya at tumingin, biglang dumilim ang kanyang mga mata. Ang ngiti ni Lu Jinyan ay nanigas sa kanyang mukha, mahigpit na kumuyom ang mga kamay, mabilis na lumapit. Kuya Fang Yuan, bakit mo binago ang suit ng ganyan? Hindi ko ito binago. Hindi ito maisuot kung hindi ganyan ang pagbabago. Mahinahon kong sinabi. Ako ang sekretarya ng Bai Corporation. Kailangan kong isaalang-alang ang imahe ng kumpanya. Naging masama ang mukha ni Lu Jinyan, ngunit hindi siya makapagsalita. Yumakap na lamang siya sa balikat ni Bai Shuya. Shuya, mag-toast tayo. Nagkunot no si Bai Shuya. Hindi ka marunong uminom. Ngumiti si Lu Jinyan. Hindi ba naroon si Kuya Fang Yuan? Papainumin na lang natin siya. Natigilan si Bai Shuya. Ako rin ay natigilan. Alam ng lahat sa lupon na ako ay alerje sa alak. Dahil sa proteksyon ni Bai Shuya, sa mga taong ito walang nangahas na painumin ako. Ngunit ngayon, isang salita lang ni Lu Jinyan, nag-alinlangan si Bai Shuya ng isang segundo, saka pumayag. Tumingin siya sa akin at mahinang sinabi, "Sumunod ka." Pagkatapos, parang sinasadya ni Lu Jinyan. Isinama si Bai Shuya sa bawat mesa para mag-toast. Bawat toast, umingiti siya at tumingin sa akin. "Kuya Fang Yuan, itong baso ay inumin mo para sa akin." Sunod-sunod akong uminom. Nasunog ang lalamunan, halos hindi ko matikman ang lasa ng alak. Tanging dugo ang umakyat at kumulo ang sikmura. Hindi ko na napigilan, pumasok ako sa banyo at sumuka hanggang sa wala na. Hanggang sa huli. Isang dugo ang lumabas. Hinawakan ko ang lababo, tinitigan ang maputlang mukha sa salamin. Hindi pa ako nakakapagpahinga, tumawag na naman si Lu Jinyan. "Kuya Fang Yuan, bakit hindi ka pa bumabalik?" Naghihintay ang mga tiyuhin ni Shuya na mag-toast. Lumunok ako ng ilang tabletas para sa allergy. Pilit na bumalik sa salusalo. Pagkatapos ng buong gabi, halos hindi na ako makatayo. Samantala, si Lu Jinyan ay peking sumandal sa balikat ni Bai Shuya. "Shuya, inaantok na ako." Hinaplos ni Bai Shuya ang kanyang buhok, may pagmamahal sa tono. "Mauna ka sa kotse." Pagkatapos kong ihatid ang mga bisita, susunod na ako. Tahimik akong sumandal sa pader, pinapanood ang kanilang pagiging malapit na wala silang pakialam. Muli akong nakaramdam ng sakit sa sikmura. Yumakap si Lu Jinyan sa aking balikat, masaya ang ngiti. "Kuya Fang Yuan, tara na." Wala akong magawa kundi hayaan siya. Sabay kaming pumasok sa elevator. Ngunit pagkapasok pa lang, walang ibang tao. Biglang nagbago ang mukha ni Lu Jinyan. Pumalakpak siya sa aking pisngi, may galit sa mga mata. "Bagay, sinadya mo ba ito? Sinadya mong manamit ng ganyan para nakawin ang atensyon sa akin." Itinaas ko ang aking kamay at walang pag-aatubili, sinalubong siya ng isang palakpak. "Hindi ba ikaw ang nagpatalo sa akin?" Tinakpan ni Lu Jinyan ang kanyang pisngi, hindi makapaniwala. "Pinalo mo ako? Alam mo ba kung anong posisyon mo? Para ka lang aso na inaalagaan ni Shuya. Ngayon ay oras ko na ng pag-alis sa trabaho." Tinitigan ko siya ng malamig. "Kahit ikaw pa ang nobyo niya, wala kang karapatang siraan ang pagkatao ko." Nanginginig si Lu Jinyan sa galit, babalikan pa sana ako nang biglang yumanig ang elevator. Nawala ang ilaw, sumigaw si Lu Jinyan at sa kabuluhan ay hinawakan ang braso ko. Anong nangyayari? Pinigil ko ang aking claustrophobia at mabilis na pinindot ang emergency button. Ngunit ang intercom ay naglabas lang ng sumisitsit na tunog, walang sumagot. Agad kumuha ng cellphone si Lu Jinyan. Tinawagan si Bai Shuya, ang boses ay biglang nagpanik. "Shuya, nasira ang elevator, halika't iligtas mo ako." Sumandal ako sa sulok. Lalong bumilis ang aking paghinga, nakakulong na espasyo, manipis na hangin. Nagsimulang mangitim ang paningin ko. Hindi ko alam kung gaano katagal, sa wakas ay may narinig na yabag sa labas. At boses ni Bai Shuya. "Jinyan, kuya. Naririnig ba ninyo ako?" Agad sumigaw si Lu Jinyan. "Shuya, iligtas mo ako." Boses ng repairman ang pumasok sa pinto ng elevator. "President Bai, nasira ang cable ng elevator, maaaring bumagsak anumang oras. Ngayon, isa lang ang maililigtas namin." "Sino ang gusto mong iligtas?" Narinig ko si Bai Shuya na walang pag-aalinlangan na sumagot. "Si Jinyan muna." Sa sandaling iyon, hindi man lang ako nagulat. Maya-maya, puwersahang binuksan ang elevator ng isang siwang. Pumasok ang kamay ni Bai Shuya. Agad lumapit si Lu Jinyan. Hinila siya palabas. Nasa loob pa si Kuya Fang Yuan. Nagkunwaring sumigaw si Lu Jinyan. Tumigil saglit ang boses ni Bai Shuya. "Ilabas muna kita, saka siya ililigtas." Unti-unting nawala ang kanilang mga yabang. Sa dilim ng elevator, ako na lang ang natira. Biglang yumanig ng malakas ang elevator, mabilis na bumagsak. Matinding bumagsak ako sa sahig, tumama ang noo ko sa metal na handrail. Mainit na dugo ang biglang bumulwak. Bago mawalan ng malay, narinig ko ang isang malakas na putok. Ang elevator ay bumagsak ng malakas sa pinakailalim. Nang magising ako, ang nakakasilaw na puting liwanag ay nagpasara sa aking mga mata. "Yel Fang, gising na po kayo." Napabuntong hininga ang nurse. "Nagkaroon kayo ng matinding pagdurugo. Muntik na kayong hindi mabuhay."
Galit na galit ang nobya ninyo, agad nag-utos ng emergency na pagtawag sa mga doktor. Muntik na niyang sirain ang ospital. Tuyo ang aking lalamunan, paos ang boses. Hindi siya nobya ko. Wala kaming relasyon. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Si Bai Shuya ang nakatayo sa pintuan, madilim ang mukha. Anong ibig sabihin ng walang relasyon? Mabilis na nagpalit ng gamot ang nurse at umalis. Lumapit si Bai Shuya sa tabi ng kama. Tinitigan ang aking maputlang mukha. Kuya, galit ka ba sa akin? Tahimik akong tumingin sa kanya. Galit sa ano? Galit na pinalitan mo ako ng damit ni Jinyan? Galit na pinagawa mo akong tagaharang? O galit na hindi mo ako unang iniligtas sa elevator? Pero kuya, si Jinyan ang nobyo ko, natural na siya ang una kong dapat isaalang-alang. Umiti ako ng bahagya. Siya nga ang nobyo mo. Siyempre siya dapat ang mauna mo. Kung ganoon, bakit ako magagalit? Natigilan si Bai Shuya. Dapat ay payapain niya ako, ngunit nang marinig ang walang pakialam kong sagot, lalong sumama ang kanyang mukha. Ganyan ba talaga ang iniisip mo? Nag-ipon ng inis sa dibdib si Bai Shuya. Pinalayas ko pa siya. Alagaan mo si Lu Jinyan, malamang natakot siya. Tinitigan niya ako ng ilang segundo, pagkatapos ay malamig na umikot at umalis. Pagkaalis ni Bai Shuya sa silid. Hindi muna siya pumunta kay Lu Jinyan. Tumayo siya sa dulo ng hallway at tinawagan ang kanyang kaibigan. May itatanong ako sa'yo. Sumandal siya sa pader, masama ang mukha. Kung ang isang tao na mahal ka, biglang hindi nagsiselos kapag mabuti ka sa ibang lalaki, bakit kaya? May narinig na mahinang tawa sa kabilang linya. Ano pa? Sobrang mahal ka na. Nagkunot no si Bai Shuya. Anong ibig sabihin? Ang mababang uri ng pag-ibig ay selos. Ang mataas na uri ng pag-ibig ay tahimik na paghihintay. Biro ng kaibigan. Mahal ka niya hanggang buto. Naiintindihan mo ba? Biglang nawala ang kakaibang inis sa dibdib ni Bai Shuya, hindi na mamalayan ang pag-angat ng kanyang labi. Yung sports car na gusto mo sa garage, sayo na. Grabe. Napasigaw ang kaibigan. Ang sabi lang ay nagkakahalaga ng 2 o 3 bilyon. Sige, ganyang trabaho, tawagan mo ako lagi. Nagbitin ang tawag, sobrang saya ni Bai Shuya. Tama nga. Si kuya ay mahal na mahal pa rin siya, hindi niya mapigilan. Lumingon siya at pumunta sa silid ni Lu Jinyan. Sa panahon ng kanyang pananatili sa ospital, madalas akong makakita ng mga post ni Lu Jinyan sa aking social media. Sinabi niya na natakot siya nang masugatan ako at gusto niya akong dalhin sa Maldives para makapagpahinga. Ang larawan ay kuha ni Bai Shuya na nagpapakain sa kanya ng prutas sa pribadong eroplano. Nag-swipe ako ng walang ekspresyon. Sa isip ko, mabuti na rin yon. Kung abala si Lu Jinyan kay Bai Shuya, wala na siyang oras para inisin ako. Sa araw ng paglabas ko sa ospital, wala si Bai Shuya sa opisina. Sa kanyang social media, kasama niya si Lu Jinyan na nag-ski sa Switzerland. Nagbilang ako ng mga araw, 3 araw na lang. At makakapag-resign na ako ng opisyal. Umuwi ako at nagsimulang mag-impake ng aking mga gamit. Hindi marami ang naipon ko sa mga taong ito, kasya sa isang maleta. Handa na akong tawagan ang aking kasero para kanselahin ang pag-upa. Ngunit tumunog ang aking telepono. Si Bai Shuya, kuya. Pumunta ka sa Blue Note Club, may nangyari kay Jinyan. Mabilis ang kanyang boses. Nang dumating ako, magulo ang lugar. Namumutla si Lu Jinyan na nakatayo sa likod ni Bai Shuya. Sa labas ng club, may isang sports car na nasira sa pagkabangga. Sa harap ng sasakyan, nakahiga ang isang sugatan na tao. Kuya, nag-drive si Jinyan habang lasing at nabangga ang isang tao. Inabot ni Bai Shuya sa kanya ang isang baso ng alak, darating na ang mga pulis. Mahina ang loob ni Jinyan, ikaw na lang ang pumalit sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi higit sa 2 araw ang loob, kukunin kita. Ako na ang bahala sa lahat. Kailangan mo lang tulungan si Jinyan sa mga pulis ng ilang araw. Tumingin ako sa kanya, paano kung ayaw ko? Mabigat ang boses ni Bai Shuya, kuya, hindi kita kinokonsulta. Ako ang boss mo. Tinitigan ko siya ng ilang segundo, bigla akong ngumiti. Sige, kinuha ni Fang Yuan ang baso at ininom ito ng isang lagok. Ang matapang na alkohol ay agad na sumunog sa kanyang lalamunan. Sumunod agad ang reaksyong allergy. Nang dumating ang mga pulis, lasing na inamin niya na siya ang nagmaneho at nakabangga ng tao. Ang 48 oras sa himpilan ng pulisya ay isang bangungot para kay Fang Yuan. Maaaring ito ay sadyang ginawa ni Lu Jinyan, inilagay siya sa isang mixed detention cell. Bago lumapit ang isang malaking lalaki na may tatoo, mukha siyang mestizo. Bigla siyang hinawakan sa buhok at ibinalibag sa pader. Galit na sinabi, balita ko may kakayahan ka, pati ang lalaki ni Bai ay naglakas loob mong galitin. Nagsikap lumaban si Fang Yuan, ngunit pinatumba siya ng ilang tao at sinipa. Hayop! Ikaw ba ay karapat-dapat na makipag-agawan kay Ginoong Lu? Sinalot siya ng sakit tulad ng alon, ngunit mahigpit na kinagat ni Fang Yuan ang kanyang labi. Hindi niya hinayaang sumigaw. Ang mga sugat ay tinakpan ng damit, walang makakita ng anumang pagkakamali. Sa 2 araw ng umaga, dumating na si Bai Shuya. Kuya, bakit ang pangit ng iyong kutis? Nagkunot ang noo niya habang tinitingnan ang maputlang mukha ni Fang Yuan. Gusto sanang sabihin ni Fang Yuan ang nangyari sa loob ng 48 oras. Ngunit naisip niya, aalis na siya ngayon, bakit pa mag-abala? Hindi ka ba nakatulog ng maayos dito? Pasensya ka na, kuya.
Inabot niya ang kamay para hawakan ang kanyang mukha, ngunit umiwas si Fang Yuan ng kusa. Nanatili ang kanyang kamay sa hangin. Lumambot ang kanyang boses, dapat ay nailabas na kita kanina, ngunit nilagnat si Jinyan. Dahil lang sa sinabing nilagnat si Lu Jinyan, pinabayaan niya si Fang Yuan dito ng 2 araw, at binugbog pa ng 2 araw. Ngumiti si Fang Yuan ng may pagkaawa, walang sinabi, at dumaan sa tabi niya ng diretsyo. Agad na humabol si Bai Shuya, hinawakan ang kanyang kamay at sumakay sa kotse. Ihatid kita sa bahay para magpahinga. Sa kumpanya. Sa oras na ito, sa kumpanya pa. Nagkunot ang noo niya. Umuwi na lang muna tayo, may mahalagang bagay. Kalmado ang tono ni Fang Yuan. Ngunit may hindi matatawarang desisyon. Naalala ni Bai Shuya na ganito rin siya dati, kahit may mataas na lagnat ay pinipilit. Tapusin ang merger na pinagawa niya. Sa baba ng kumpanya, tinanggal ni Fang Yuan ang seatbelt. Malapit na siyang bumaba, biglang nagsalita si Bai Shuya, sasamahan kita. Hindi na, itinulak niya ang pinto ng kotse, pumasok ang malamig na hangin. Tinangay ang huling init sa kanyang katawan. Sa oras na yon, tumunog ang telepono ni Bai Shuya. Narinig ni Fang Yuan ang boses ni Lu Jinyan sa kabilang linya. Shuya, sumasakit ang tiyan ko, pumunta ka rito. Mas lalong nagkunot ang noo ni Bai Shuya, tumingala kay Fang Yuan. Sige, tumingin si Fang Yuan sa kanya, ang tono ay gaya ng dati na maasikaso. Tapusin ko lang ito, saka ako uwi. Tinitigan siya ni Bai Shuya ng ilang segundo, sa wakas ay bumuntong hininga. Pasensya ka na sa pagkakataong ito, inabot niya ang kamay para hawakan ang kanyang mukha, ngunit iniwasan niya ito nang hindi napapansin. Bago sumara ang bintana, sinabi niya, hintayin mo ako pagkatapos kong alagaan si Jinyan. Babayaran kita ng mabuti. Nakatayo si Fang Yuan sa lugar, pinapanood ang itim na may batch na naglaho sa daloy ng trapiko. Pumasok siya sa kumpanya, nagproseso ng kanyang huling resignation, at nagpaalam sa bawat kasamahan. Pag-uwi, kinuha ang mga gamit at pumunta sa airport. Bago sumakay, binura niya ang lahat ng kontak ni Bai Shuya at itinapon ang NSS card sa basurahan. Nang pumailan lang ang eroplano, dahan-dahan niyang pinikit ang mga mata. 12 taon na kitang sinamahan. Bai Shuya, sa pagkakataong ito, sa wakas ay masasabi ko ng paalam. Nang dumating si Bai Shuya sa apartment ni Lu Jinyan, nakakulot ito sa sopa, maputla ang mukha na parang papel. Shuya, ang sakit, mahina nitong iniunat ang kamay. Walang sabi-sabing tinulungan siya ni Bai Shuya at dinala patungo sa elevator. Sumandal si Lu Jinyan sa kanya, naamoy ang banayad na pabango niya, at hindi namamalayang napangiti. Huwag kang matakot, darating na tayo sa ospital, masungit na sabi ni Bai Shuya. Mahina at malambing ang boses. Mabilis na dumaan ang itim na may batch, pumula ng 3 beses. Sa wakas ay tumigil sa harap ng pinakamahal na pribadong ospital sa Hilagang Lungsod. Ang direktor ay matagal nang naghihintay kasama ang grupo ng mga espesyalista. Huwag kang mag-alala, Boss Bai. Inihanda na namin ang pinakamagandang silid at doktor, magalang nabati ng direktor. Tumango si Bai Shuya. Sumunod kay Lu Jinyan patungo sa E ward. Sa daan, napalingon ang mga nurse. Bulong-bulungan, Diyos ko, iyon ang panganay na anak ng pinakamayamang pamilya. Ang ganda niya, sobra niyang iniingatan ang boyfriend niya. Gusto kong mapunta sa katawan ni Iwalu. Mabilis na lumabas ang resulta ng check-up, banayad na gastritis lamang. Pumunot ang noo ni Bai Shuya. Sigurado bang walang ibang problema? Pinunasan ng punong doktor ang kanyang pawis. Huwag kang mag-alala, Boss Bai. Si Iwalu ay may banayad na gastritis lamang. Inayos na namin ang pinakamagandang lunas. Kunin ang bagong gamot na ginawa sa Europa. Pinutol siya ni Bai Shuya. Hindi problema ang pera. Ngunit ang gamot na iyon ay nagkakahalaga ng 1,000,000 piraso. Gagamitin sa banayad na gastritis, hindi ba masyadong? Sabi ko na nga, hindi problema ang pera. Nakahiga si Lu Jinyan sa kama, naririnig ang pag-aaksaya ni Bai Shuya ng pera para sa kanya. Masaya ang puso niya. Hinawakan niya ang laylayan ng damit niya. Shuya, huwag kang masyadong mag-alala. Lumingon si Bai Shuya at hinawakan ang kamay nito, malambing ang boses. Magpahinga ka ng mabuti, dito ako sasama sayo. Sa sumunod na 3 araw, hindi iniwan ni Bai Shuya ang tabi ng kama. Si Bai Shuya mismo ang nagpakain ng gamot at pagkain kay Lu Jinyan, maingat na inalalayan sa pag-ikot. Sinabi ni Lu Jinyan na gusto niya ng lugaw mula sa tindahan sa kanlurang lungsod, agad siyang nagpadala ng tao. Sinabi niyang masikip ang silid. Agad siyang nagpakuha ng mga sariwang bulaklak para palamuti. Walang sinabi siyang boring, agad siyang nag-order ng limitadong luho na sasakyan na inihatid sa ospital. Buong mataas na lipunan sa Hilagang Lungsod ay nagkukwentuhan kung gaano kaingat ang panganay na anak ng pinakamayamang pamilya sa kanyang boyfriend. Sa araw ng paglabas, si Bai Shuya mismo ang nag-drive para sunduin si Lu Jinyan. Shuya, nakaupo si Lu Jinyan sa passenger seat, parang may sasabihin. Malungkot akong mamuhay mag-isa. Nakatuon si Bai Shuya sa pagmamaneho. Ngayon ay boyfriend at girlfriend na tayo. Namumula ang tenga niya, pababa ng pababa ang boses. Pwede ba akong lumipat sa'yo? Bahagyang napahinto ang kamay ni Bai Shuya sa manibela. Naalala niyang nilinis na niya ang lahat ng gamit ni Fang Yuan sa villa. At gusto rin niyang makita si Lu Jinyan araw-araw. Sige, pumayag siya. Natuwa si Lu Jinyan, at sa araw ding iyon ay lumipat sa villa ni Bai Shuya. Pagkapasok,
Masigla siyang nagsimulang mag-ayos. Shuya, pwede bang palitan ng puti ang sopa na ito? Pwede bang asul ang kurtina? Gusto kong gamitin ang bedsheet na ito sa kwarto. Nakatayo si Bai Shuya sa tabi. Sa bawat tanong, malambing siyang sumasagot. CJ, ngunit nang mabago na ang buong villa. Tumayo si Bai Shuya sa gitna ng sala, biglang nakaramdam ng pagkabagot. Dati, siya ang nag-ayos ng lahat. Mula sa muebles hanggang sa palamuti, bawat sulok ay akma sa kanyang panlasa at gawi. Ngayon, Shuya, mabilis na napansin ni Lu Jinyan ang pagbabago ng kanyang emosyon. Hindi mo ba gusto? Umiling si Bai Shuya at sumubsob sa kanyang mga bisig. Paano naman? Kung gusto mo, gusto ko. Sa mga sumunod na araw, ginamit ni Lu Jinyan ang dahilang bagong labas siya at masama ang loob. Pinahinto niya si Bai Shuya sa pagpunta sa kumpanya, sana sa buong araw ay kasama siya. Walang sabi-sabing pumayag si Bai Shuya. Dinala siya sa iba't ibang mamahaling lugar. Sa Sotheby's auction, nakita ni Lu Jinyan ang isang antigong florera. Direktang binili ito ni Bai Shuya ng 1 bilyon. Sa 3-star Michelin restaurant, sinabi niyang gusto ang luto ng chef. Agad na inalok ni Bai Shuya ang chef bilang pribadong tagapagluto. Kahit sa pamamasyal, napansin niya ang gown sa bintana. Agad na nakipag-ugnayan si Bai Shuya sa designer para gumawa ng kakaibang bersyon. Buong lipunan ay napailing, si Bai Shuya ay parang nagpapakalango kay Lu Jinyan. Nang gabing iyon, nakarobe si Lu Jinyan at kumatok sa pinto ng kwarto ni Bai Shuya. Shuya, namumula ang tenga sa pintuan. Ngayong gabi, pwede ba akong matulog sa'yo? Si Bai Shuya ay nagbabasa ng dokumento. Tumingin siya sa taas, saglit na tumigil ang tingin sa kanya, saka umiwas. Umuwi ka na, Jinyan. Biglang namula ang mga mata ni Lu Jinyan. Hindi mo na ba ako gusto? Agad na tumayo si Bai Shuya at sumandal sa kanyang dibdib. Inangat ang kanyang ulo at hinalikan ang mga labi nito. Ang halik ay malambot at mahaba hanggang sa uminit ang palad ni Lu Jinyan saka natapos. Paano hindi magugustuhan? Hinawakan niya ang mukha nito at bumaba ang boses. Dahil sobra kitang gusto, kaya pinahahalagahan kita. Gusto kong ilaan ang una nating pagkakataon sa gabi ng kasal natin. Okay ba? Ngumiti si Lu Jinyan at tumango. Sige, magandang gabi. Pagkasara ng pinto, bumalik si Bai Shuya sa kama, ngunit hindi siya makatulog. Tumitig siya sa kisam, biglang naalala ang una niyang pagkakataon kasama si Fang Yuan. Noon ay lasing siya. Inakala niyang si Lu Jinyan si Fang Yuan, at nang hindi niya alam ay natulog siya kasama nito. Kinaumagahan ng magising siya. Wala man lang sinabi si Fang Yuan, tahimik lang na nagbihis at gaya ng dati ay naghanda siya ng almusal para sa kanya. Sa bawat sumunod na pagtatalik, si Fang Yuan ang gumagabay sa kanya, tinuturuan siya kung paano pasayahin ang isang lalaki. Mainit ang kanyang katawan, at kapag nasa ibabaw siya ay matyagan niyang hinihintay na masanay ito. Hindi na malaya ni Bai Shuya na nagkakaroon na siya ng reaksyon. Nararamdaman niya ang pagbabago sa kanyang katawan, sa kanya lang naalala na halos 2 linggo na siyang hindi nakikita si Fang Yuan. Simula nang pumalit si Fang Yuan kay Lu Jinyan sa kasalanan, hindi na siya nakipag-ugnayan sa kanya. Malamang ay sobra na siyang nangungulila sa kanya. Ngunit hindi siya nangahas na guluhin ang oras nila ni Lu Jinyan. Lagi siyang ganoon maunawain. Sa pag-isip na yon, hindi rin niya alam kung ano ang isipin ni Bai Shuya. Kinaumagahan, abala si Fang Yuan sa opisina. Bigla siyang nakarinig ng kabuluhan sa labas. Tumingin siya at nakita si Bai Shuya na nakatayo sa harap ng istante ng alahas. Gumalaw ang mahahabang daliri niya sa mga hanay ng kwintas, hanggang sa huminto sa asul na sapiro na regalo niya rito noong 1 taon. Habang nag-aayos sa salamin, pumasok si Lu Jinyan at niyakap siya mula sa likod. Shuya, lalabas ka ba ngayon? Tanong ni Lu Jinyan. Tumingin siya sa mga kamay nito na nakapulupot sa kanyang baywang. Mahina ang boses. Pupunta sa kumpanya. Kumindat si Lu Jinyan. Bakit biglang pupunta sa kumpanya? Hindi itinago ni Bai Shuya sa kanya. Noong isang araw ay pinapalitan ko si kuya sa pananagot. Dapat ay may kabayaran siya. Habang nagsasalita, kumuha siya ng isang kahon ng alahas na gawa sa seda mula sa drawer. Nasa loob ang mga alahas na binili sa Sotheby's kagabi, isang esmeralda brilyante, isang peres ng asul na sapiro na butons ng manggas, at isang singsing na diamante. Tinitigan ni Lu Jinyan ang singsing at hindi na mamalayan ay kinagat niya ang kanyang palad. Sa mukha ay payak ng ngiti. Sasama rin ako. Maraming salamat kay Kuya Fang Yuan sa nangyari noong nakaraan. Dapat akong magpasalamat ng harapan. Hindi na nag-isip pa si Bai Shuya, tumango at pumayag. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang isang itim na may batch sa ilalim ng gusali ng Bai. Hinawakan ni Bai Shuya ang kamay ni Lu Jinyan at pumasok sa elevator. Sa daan, napapalingon ang mga empleyado. Si Presidente Bai at Ginoong Lu ay talagang magkatugma. Balita ko ay gumastos si Presidente Bai ng malaking halaga para kay Ginoong Lu. Talagang sobrang alaga. Bumukas ang pinto ng elevator, abala ang lugar ng tanggapan ng presidente. Tumingin-tingin si Lu Jinyan ngunit hindi nakita si Fang Yuan. Saang opisina si Kuya Fang Yuan? Nagtanong siya ng may pagtataka. Ang opisina ni Fang Yuan ay katabi ng kay Bai Shuya, ngunit ngayon, ito ay walang laman, walang tao. Si Bai Shuya ay magsasalita na sana at lalapit para magtanong. Biglang napasigaw si Lu Jinyan na at sumandal ang buong katawan niya sa gilid. Shuya,
Napasigaw siya, hinawakan ng braso ni Bai Shuya. Napilayan ng paa ko. Agad yumuko si Bai Shuya upang tingnan. Masakit ba? Medyo. Nagpanggap na nagtitiis si Lu Jinyan. Hanapin mo muna si Kuya Fang Yuan. Huwag mo na akong alalahanin. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Itinayo siya ni Bai Shuya, lumingon sa pinakamalapit na sekretarya at sinabi. Ibigay ang mga set ng alahas na ito kay Sekretaryang Fang. Sabihin mong galing sa akin. Napatulala si Sekretaryang Li. May pagkalito sa mukha. Sekretaryang Fang, may problema ba? Nanlamig ang tono ni Bai Shuya. Walang problema. Mabilis na kinuha ni Li ang kahon ng alahas, pinanood si Bai Shuya na dinala si Lu Jinyan palayo hanggang sa magsara ang pinto ng elevator. Agad nagkaroon ng kabuluhan sa buong tanggapan ng presidente. Hindi alam ni Presidente Bai na nag-resign na si Sekretaryang Fang. Nga, matagal na, hindi man lang sinabi ni Sekretaryang Fang sa kanya ang pag-resign. Sa totoo lang, wala pa kaming balita kay Sekretaryang Fang kamakailan. Noong una gusto ni Bai Shuya na dalhin si Lu Jinyan sa ospital, ngunit sinabi niya na sawa na siya sa ospital, bahagyang pilay lang naman. Magpahinga na lang sa bahay. Hindi na siya nagpumilit, dinala na lang siya sa villa. Sa sala, lumuhod siya sa isang tuhod, hawak ang kanyang bukong-bukong sa kanyang palad. Dahan-dahang minamasahe ang ointment. Tiningnan ni Lu Jinyan ang kanyang nakayukong kilay at hindi napigilan ang bulong. Shuya, mahal na mahal kita. Napahinto ang pagkilos ni Bai Shuya. Tiningala ko siya at mumiti. Gusto rin kita. Namula si Lu Jinyan at yumuko upang halikan siya, ngunit inilayo niya ang kanyang mukha. Huwag kang magulo, naglalagay ako ng gamot. Malumanay ang kanyang boses. Ngunit hindi ito maaaring tanggihan. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit na sinubukan ni Lu Jinyan na makipaglaro sa kanya. Sinabi niyang gusto niyang makakita ng aurora, kaya nag-arkila si Bai Shuya ng pribadong eroplano patungong Norway. Sinabi niyang gusto niyang kumain ng limitadong dessert mula sa isang tindahan. Agad niya itong pina-airlift. Kahit na magising siya sa bangungot sa hating gabi, ititigil niya ang trabaho upang aliwin siya pabalik sa pagtulog. Buong isang linggo, hindi na naalala ni Bai Shuya ang tungkol kay Fang Yuan hanggang sa isang business banquet. Biglang namutla si Lu Jinyan, hinawakan ang kanyang tiyan at yumuko, Shuya. Ang sakit ng tiyan ko. Agad siyang niyakap ni Bai Shuya. Anong nangyari? Baka sumasakit na naman ang ulcer ko. Humilig siya ng marupok sa kanyang balikat. Tumingin si Bai Shuya ng may pag-aalaala. Bigla niyang naalala na dati ring malubha ang ulcer ni Fang Yuan, ngunit lagi siyang nagluluto ng espesyal na sabaw pampainit ng tiyan na maaaring makatulong. Naalala pa niya noong isang beses na sumasakit si Fang Yuan sa sopa, siya mismo ang nagpakain sa kanya. Automatiko siyang naglabas ng cellphone. Tinawagan niya si Fang Yuan na isipang ipagluto siya ng sabaw. Pagkatapos ng mahabang paghihintay ng tunog na tot-tot, automatikong na-disconnect ang tawag. Pumunot ang noo ni Bai Shuya at tumawag muli. Wala pa ring sumasagot. Sa ikatlong beses, narinig niya ang malamig na boses mula sa telepono. Ang numerong iyong tinatawagan ay nasa tawag. Tiningnan niya ang screen ng cellphone, biglang may napagtanto. Nagdilim ang kanyang mukha, binablock na siya ni Fang Yuan. Tiningnan niya ang screen ng cellphone. Mahigpit na kumunot ang kanyang noo, hindi maintindihan kung bakit ginawa ito ni Fang Yuan. Dahil ba sa pagpapatawad noong nakaraan? Ngunit nagpadala na siya ng alahas bilang paumanhin. Hindi ba nagustuhan ni Fang Yuan ang mga alahas na yon? Isang alon ng pagkalito ang dumating sa kanya. Sa kanyang alaala, 12 taon nang kasama niya si Fang Yuan, laging marunong umunawa at umiwas sa gulo. Hindi kailanman nagalit. President Bai, handa na ang tubig. Maingat na iniabot ng isang staff ng banquet ang isang baso ng mainit na tubig. Bumalik siya sa sarili, kinuha ang baso at ibinigay kay Lu Jinyan. Uminom ka ng mainit, gagaan ang pakiramdam mo. Kinuha ni Lu Jinyan ang baso. Dahan-dahang uminom, namumutla pa rin ang kanyang mukha, Shuya. Sasamahan mo ba ako pauwi? Jinyan, may mahalaga akong dapat asikasuhin. Sa unang pagkakataon, tinanggihan niya siya, pumunta ka muna sa hotel para magpahinga. Kapag hindi na sumakit, ihatid ka ng driver pauwi. Natakot si Lu Jinyan sa seryosong ekspresyon niya, akala'y may nangyari sa kumpanya, kaya hindi na siya nangulit. Okay, magtrabaho ka na. Yumuko siya at hinalikan ang kanyang noo. Kapag tapos na ako, uwi ako para samahan ka. Paglabas ng banquet hall, halos tumakbo siya patungo sa parking lot. Sumakay siya sa kotse. Pinindot ang accelerator hanggang sahig. Ang itim na may batch ay sumugod na parang palaso. Makalipas ang 20 minuto, biglang huminto ang kotse sa harap ng apartment building. Mabilis siyang umakyat sa hagdan patungo sa pamilyar na pinto. Itinaas ang kamay upang kumatok, Kuya. Fang Yuan? Walang sumagot. Bumukas ang motion sensor light dahil sa kanyang boses, pagkatapos ay mabilis na namatay. Sa dilim, tiningnan niya ang nakasarang pinto. Ang kanyang dibdib ay parang sinasakal. Naging mahirap ang paghinga. Bakit hindi sumasagot sa tawag? Bakit siya na-block? Bakit hindi nagbubukas ng pinto? Biglang bumukas ang pinto sa tabi. Isang binata ang sumilip. Kumunot ang noo, ano nang ingay sa hating gabi. Tiningnan niya siya ng malamig. Natigilan ang binata sa kanyang titig, humina ang kanyang lakas. Hinahanap ko ang tao sa 1,203. Napakababa ng kanyang boses, tila pinipigilan ang sarili. Matagal na siyang lumipat.
Parang binatilyo siyang tinamaan ng kidlat. Lumipat. Kailan? Mga 2 linggo na ang nakaraan. Noong araw na yon, nakita ko siyang lumabas dala ang maleta. Lumiliit ang kanyang mga pupil. 2 linggo na ang nakaraan, eksaktong pagkatapos niyang ipataw kay Fang Yuan ang kasalanan para kay Lu Jinyan. Nakatayo siya roon. Labis na naguguluhan. Umalis siya. Bakit siya umalis? Bakit hindi siya sinabihan pagkatapos lumipat? Dati, lahat ay sinasabi niya sa kanya. Bigla siyang umikot. Mabilis na naglakad patungo sa elevator, nagmaneho pabalik sa kumpanya. Dumaan siya sa 3 pulang ilaw. Muntik nang sumalpok sa harang, ngunit wala siyang pakialam. Sumugod siya sa opisina ng presidente. Lahat ng empleyado ay natakot sa kanyang madilim na ekspresyon. Dumiretso siya sa kanyang workstation, walang laman. Tanging ang alahas na ibinigay niya ay nakalagay sa mesa, hindi pa nabubuksan. Nasaan si Secretary Fang? Bakit hindi binuksan ang alahas na ibinigay ko? Bakit wala siya sa workstation? Nagtinginan ang lahat. Pakiramdam niya ay sasabog siya. Sabi ng mga sekretarya, natakot sila, at pagkaraan ng sandali ay nauutal na nagsalita. Umalis na si Kuya Fang Yuan, hindi ba inaprubahan niyo ang kanyang resignation letter? Bigla siyang natigilan. Inaprubahan niya? Kailan niya inaprubahan? Inagaw niya ang tablet mula sa sekretarya. Binuksan ang internal approval system ng kumpanya, halos masira ang screen ng kanyang daliri. Ipinapakita ng sistema. 1 buwan na ang nakalipas, nagsumite siya ng resignation letter. Ang nag-approve ay si General Manager Bai Shuya. Status, naaprubahan na. Tinitigan niya ang tala, blangko ang kanyang isip. Noong araw na yon ay ang welcome party para sa pagbabalik ni Lu Jinyan. Puno ng pag-iisip siya kay Lu Jinyan, basta na lang pinindot ang approve. Ngunit hindi niya inaasahan na siya pala ang nag-resign. Bakit siya? Kahit sino pa. Paano naging siya? Paano siya makakaalis? Nalaglag ang tablet mula sa kanyang kamay. Bumagsak sa sahig na may malakas na tunog. Nakatayo siya sa lugar, hirap huminga. 12 taon para siyang hangin sa kanyang buhay. Sanay na siya sa kanyang presensya. Hindi niya naisip na aalis siya. Bakit siya nag-resign? Labis na natakot ang sekretarya. Mahinang sabi, hindi nagsalita si Kuya Fang Yuan. Noong araw na pumunta siya para sa proseso. Parang kalmado ang kanyang kalooban. Pinisil niya ang kanyang kamao, pumuti ang kanyang mga buko. Kalmado. Tuluyan siyang nawalan ng kontrol. Bigla siyang umikot. Sinipa niya ang upuan sa tabi. Ang metal na upuan ay bumagsak sa sahig, naglabas ng matinis na tunog. Ang mga sekretarya ay napaatras ng 2 hakbang sa takot, halos sumigaw. Nakatayo si Bai Shuya roon. Mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pagkalito at galit na kahit siya mismo ay hindi namamalayan. Agad na alamin ang kanyang kinaroroonan. Nasaan siya ngayon? Saan siya nakatira? Ano ang kanyang contact details? Sa loob ng kalahating oras, gusto kong malaman lahat. Nakatayo ang mga sekretarya na nanginginig. Hindi pa nila nakita ang mapaglarong binibini na galit na galit. Aalamin namin agad. Pagkaraan ng kalahating oras, sunod-sunod na bumalik ang mga sekretarya para mag-ulat. Ngunit nagdala sila ng magkakasalungat na impormasyon. Baizong, lumitaw si Ginoong Fang sa Maldives noong nakaraang linggo. Hindi, ang aking tala ay nagpapakita na nasa Paris siya noong nakaraang araw. Ang data ng airline ay nagpapakita na lumipad siya patungong Switzerland kahapon. Tungkol sa contact details, nagpapalit siya ng numero sa bawat lugar na pupuntahan, kaya hindi nila masigurado ang huling numero. Tinitigan ni Bai Shuya ang magulong impormasyon sa screen ng computer, sumasakit ang kanyang sentido. Naglalakbay siya sa labas nitong mga nakaraang araw. At sa bawat lugar na kanyang aalisan, nagpapalit siya ng contact details. Ito ay sadyang pag-iwas sa isang bagay. Switzerland. Tinitigan niya ang pinakabagong impormasyon, mabilis na kumatok ang kanyang daliri sa lamesa. Ihanda ang eroplano. Kailangan kong lumipad papuntang Switzerland ngayon din Baizong, may mahalagang meeting kayo bukas. Kanselahin. Kanselahin lahat ng schedule. Kinuha niya ang kanyang jacket at mabilis na lumabas. Habang naglalakad ay tumatawag siya sa telepono. Pagkaputol ng tawag, hindi pa rin mapakali ang damdamin ni Bai Shuya. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang umalis. Dahil ba nagalit siya sa pagpapasalo sa kanya ng kasalanan? Pero hindi ba nangako siya na magbabayad siya? Sa pag-iisip nito, lumiko si Bai Shuya patungo sa mall. Sa loob lamang ng 3 oras, halos lahat ng bagong produkto ng Hermes, Chanel at Cartier ay kanyang binili at bumili pa siya ng isang pribadong isla. Lahat ng titulo ng ari-arian ay nakapangalan sa kanya. Binibini, handa na ang pribadong eroplano. Sinundan siya ng katiwala na tumatakbo habang nag-uulat. Tumango si Bai Shuya at mabilis na naglakad patungo sa sasakyan na nakapark sa labas ng mall. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang nanggaling sa likuran. Shuya, kumunot ang noo ni Bai Shuya. Jinyan, bakit ka pumunta? Si Lu Jinyan ay nakasuot ng manipis na puting kamiseta. Maputla ang mukha, nakatayo sa malamig na hangin. Naghintay ako sa bahay ng matagal, hindi ka dumating. Tinanong ko ang sekretarya, sinabi nilang aalis ka ng bansa. Pupunta ka ba para hanapin ako? Kumunot ang noo ni Lu Jinyan. Ang kanyang resignation ay sarili niyang desisyon. Dahil nagtrabaho na siya ng maraming taon, normal lang na gusto niyang magpahinga. Bakit kailangan mo siyang hanapin? Nanlamig ang boses ni Bai Shuya.
Walang dahilan. Kailangan niyang manatili sa tabi ko. Natigilan si Lu Jinyan. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Bai Shuya sa kanya ng ganito. Pero, sige, hindi ka maayos ang pakiramdam. Huwag kang tumayo rito sa hangin. Pinutol siya ni Bai Shuya, lumingon sa driver at sinabi, ihatid si Ginoong Lu pauwi. Hindi ako uwi. Biglang hinawakan ni Lu Jinyan ang kanyang braso. Kung talagang pupunta ka, sasama ako. Pumulot ang noon ni Bai Shuya, aalis na sana siya para tumanggi. Ngunit pumasok na si Lu Jinyan sa sasakyan. Dahil limitado ang oras, natatakot siya na kung maantala ay lilipat na naman siya ng lugar. Napilitan siyang sumakay. Alis na, utos niya sa driver. Sa pribadong eroplano, si Lu Jinyan ay namangha at hindi makapagsalita sa dami ng mga luxury gift box sa cabin. Lahat ito ay para kay Kuya Fang Yuan. Si Bai Shuya ay hindi nagtaas ng ulo, binabasa ang aking itinerary. Kung nagalit siya, kailangan magpadala ng regalo para ayusin. Si Lu Jinyan ay nagkamaong-kamao. Ang kuko ay tumatak sa kanyang palad. Pagkatapos lumipad ng eroplano, hinawakan niya ang kanyang tiyan at mahinang nagsabi. Shuya, sumasakit pa rin ang tiyan ko. Si Bai Shuya ay hindi nagtaas ng ulo, nakatitig sa tablet. Tiisin mo, pwede bang paikutin ang eroplano? Hindi. Diretsyo niyang pinutol, hanapin mo siya muna. Namutla si Lu Jinyan. Sa wakas ay tumigil siya sa pagsasalita. Sa biyahe, si Bai Shuya ay laging nakatingin sa aking ruta. Takot na mawala ako muli. Pagkatapos ng 12 oras na biyahe, lumapag ang eroplano sa Geneva Airport. Ngunit nang pumunta si Bai Shuya sa hotel na tinutuluyan ko dala ang kanyang grupo, sa front desk ay nakatanggap siya ng balitang nagalit sa kanya. Ginoong Fang. Umalis siya kahapon at nag-check out. Sinuntok ni Bai Shuya ang marmol na ibabaw ng mesa, pinatakot ang front desk lady na umatras. Agad siyang tumawag sa sekretarya, hanapin mo, umalis na naman siya. Hanapin mo kung nasaan siya ngayon. Pagkatapos ng 10 minuto, nanginginig na nag-ulat ang sekretarya. Boss Bai, si Ginoong Fang ay lumipad papuntang Iceland kaninang umaga. Agad na lumabas si Bai Shuya. Sumakay muli sa pribadong eroplano at nag-utos, pumunta tayo ngayon sa Iceland. Si Lu Jinyan ay tumakbo kasunod, Shuya, kasi simula pa lang nating bumaba ng eroplano. Gusto mo bang magpahinga muna? Kung pagod ka, umuwi ka na lang. Si Bai Shuya ay hindi lumingon. Kailangan ko siyang hanapin. Si Lu Jinyan ay kumagat sa labi, namumula ang mga mata. Pagod na katawan, sumunod muli. Hindi niya maintindihan, ang babae na kahapon ay sunod-sunuran sa kanya. Paano na lang nang marinig na umalis ako, parang nagbago siya. Isa na namang 12 oras na biyahe. Lumapag ang eroplano sa Iceland. Si Lu Jinyan ay maputla ang mukha, mahina ang mga binti. Ngunit si Bai Shuya ay hindi man lang tumingin sa kanya, diretsong pumunta sa hotel na aking binuok. Ginoong Fang. Nag-check out siya kaninang umaga. Sabi nila pupunta siya sa Norway para manood ng aurora. Magalang na sumagot ang front desk lady. Nagdilim ang mukha ni Bai Shuya, walang sabi-sabing lumabas, tuloy sa Norway. Shuya, sa wakas ay hindi na napigilan ni Lu Jinyan ang paghawak sa braso niya. Mahaba na tayong lumipad. Pwede bang magpahinga muna? Sinabi ko na, kung gusto mong magpahinga, mag-isa ka na lang dito. Inalis ni Bai Shuya ang kamay niya at mabilis na naglakad papuntang tarmac. Wala akong oras na masayang. Si Lu Jinyan ay nakatayo sa lugar, umiikot ang luha sa kanyang mga mata. Hindi pa siya nakakita ng ganitong Bai Shuya. Obsessive at baliw, tanging ako lang ang nasa mata niya. Norway, Denmark, Netherlands. Para silang humahabol sa multo, sumunod sa aking yapak sa kalahati ng Europa. Sa bawat lugar, ang sagot na natanggap ay pareho. Umalis si Ginoong Fang. Pagkalipas ng 1 linggo, nang malaman na pumunta ako sa Maldives, gustong umalis agad ni Bai Shuya. Si Lu Jinyan ay sa wakas ay sumuko. Tama na, huwag mo nang hanapin. Hinawakan niya ang pulso ni Bai Shuya. Malamig na inalis ni Bai Shuya ang kamay, hindi ko kayang maghintay ng ganoon katagal. Bakit? Hindi ba siya parang kuya mo lang? Bakit kailangan mo siyang makita ngayon? Nanginginig ang boses ni Lu Jinyan. Pwede siyang sumama sa akin sa paglilibot sa mundo. Bakit siya umalis ng mag-isa? Parang hindi narinig ni Bai Shuya ang tanong niya. Nag-iisa siyang nagsasalita. Natigilan si Lu Jinyan, narinig niya ang matinding pagmamay-ari sa kanyang mga salita. Kahit sa pinakamalapit na sandali, hindi kailanman ipinakita ni Bai Shuya ang ganitong halos obsesibong pagpupursige. Ikaw at siya ay maglilibot sa mundo. At ako, ano ako? Sumuko si Lu Jinyan. Nagkunot noo si Bai Shuya, inalis ang kamay niya, huwag kang magulo. Ako'y nagugulo. Bai Shuya, tanungin mo ang sarili mo. Mula noong araw na malaman mong umalis si Fang Yuan, may lugar pa ba ako sa iyong mga mata? Biglang tumaas ang boses ni Lu Jinyan. Sa paglipas ng oras, tumingin si Bai Shuya sa relo, nababahala. Jinyan, pag-uwi na lang natin pag-usapan. Kung magtatagal pa tayo, lilipat na naman siya ng lugar. Umuwi, ang itsura mo ngayon, parang gusto mong baliktarin ang mundo para lang mahanap siya. Ngumiti ng malamig si Lu Jinyan. Tahimik sandali si Bai Shuya, biglang nagsabi. Gusto ko siyang hanapin. Para bang tinamaan ng kidlat si Lu Jinyan. Umurong ng isang hakbang nang hihina. Bakit? Hindi ba siya sekretarya mo lang? Hindi ba sinabi mo, kuya lang siya na kasama mong lumaki? Tama na. Wala akong oras para ipaliwanag ito sa'yo.
Mariing pinutol ni Bai Shuya. CJ, ibinibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon. Sumama ka sa akin ngayon o hindi at gagawin nating parang walang nangyari. O kaya, hanapin mo siya pero simula ngayon maghihiwalay na tayo. Tapos na ang lahat. Huminga ng malalim si Lu Jinyan. Natigilan si Bai Shuya. Tinignan siya ng 3 segundo pagkatapos ay sumagot ng walang pag-aalinlangan, kung gayon, maghiwalay na tayo. Ano ang sinabi mo? Nagulat si Lu Jinyan, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi ba't pinapili mo ako? Pinili ko ang pangalawa. Maghiwalay na tayo. Sinabi ko na wala na akong oras ngayon. Kung mahuli ako, aalis na naman siya. Nainip si Bai Shuya. Pagkasabi niya, babaling na sana siya para umalis. Ngunit biglang hinila ni Lu Jinyan ang manggas ng kanyang damit ng napakalakas. Bai Shuya, hindi mo ba naisip na napakawalang katuwiran mo? Nanginginig ang boses ni Lu Jinyan, may luha sa kanyang mga mata. Paulit-ulit mong sinasabi na gusto mo ako, pero noong mga taong nasa ibang bansa ako, hindi mo ako minsan hinanap. Ngayon, ilang araw pa lang nawawala si Fang Yuan, baliw ka na, natigilan si Bai Shuya. Ang tanong na ito ay parang matalim na kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Ano ba talaga ang nararamdaman niya para kay Fang Yuan? Sa loob ng 12 taon, siya ay parang hangin. Nakumalat sa bawat sulok ng kanyang buhay. Sanay na siya sa kanyang presensya at hindi man lang naisip na alis siya. President Bai, handa na ang eroplano, biglang sabi ng kapitan. Naputol ang kanyang pag-isip. Natauhan si Bai Shuya at mariing hinugot ang kamay ni Lu Jinyan. Wala akong oras para magpaliwanag sa iyo. Kung gusto mong makipaghiwalay, di maghiwalay tayo. Hahanapin ko si kuya. Kailangan kong ibalik siya. Hindi makapaniwala si Lu Jinyan sa kanya. Para siyang baliw na humabol. Bai Shuya, tumigil ka. Gayunpaman, hindi huminto ang babae, sa halip mas bumilis pa ang kanyang lakad. Sa wakas, halos tumakbo siya papunta sa eroplano. Nang sumara ang pinto, bumagsak si Lu Jinyan sa sahig. Dumaloy ang luha tulad ng baha. Sa wakas ay naunawaan niya na si Bai Shuya para kay Fang Yuan ay hindi kailanman naging kuya lamang. Sa eroplano, matamang tinitigan ni Bai Shuya ang pinakabagong itinerary ni Fang Yuan sa tablet. Ang kanyang mga daliri ay walang malay na gumagalaw sa screen. Miss, nag-book si Emir Fang ng 1 linggong hotel sa Maldives. Malamang hindi siya alis agad, maingat na sabi ng katiwala. Bahagyang tumango si Bai Shuya. Inilipat niya ang tingin sa umaalong ulap sa labas ng bintana. Ang paghabol sa nakaraang linggo ay nagpahapo sa kanya at ang tanong ni Lu Jinyan ay lalo siyang pinagod. Bumuhos ang mga alaala tulad ng tubig. Noong siya ay 13, hinarang siya ng ilang mas nakatatandang estudyante sa isang eskinita. Si Fang Yuan ang sumugod na may dalang laryo para iligtas siya. Noong kanyang 14 na kaarawan, tumakas siya ng bahay. Si Fang Yuan ang nagdala sa kanyang likod ng 3 kilometro pauwi. Noong una siyang masaktan sa pag-ibig sa edad 20, niyakap niya si Fang Yuan at umiyak na parang bata, at siya ay marahang tinapik ang kanyang likod, walang sinasabi. Sa mga nakaraang taon, gaano man siya kasutil o kabaliw. Si Fang Yuan ay laging nakatayo roon, tulad ng isang parola na hindi kailanman babagsak. Bigla niyang naalala ang huling pagkikita nila ni Fang Yuan. Noong araw na yon, malakas ang ulan. Nakatayo si Fang Yuan sa ilalim ng gusali ng kumpanya, nakatingin sa kanyang likuran habang pinuntahan si Lu Jinyan. Sinabi niya ang si paalam. Noon, puno ng pag-iisip ang kanyang isip kay Lu Jinyan, hindi man lang lumingon. Ngayon na iniisip niya, iyon pala ang huling sinabi niya sa kanya. Mas mabilis pa. Biglang nagsalita si Bai Shuya. Nag-aalangan ang kapitan, President Bai. Ito na ang pinakamataas na bilis. Hindi na nagsalita si Bai Shuya, tanging matamang nakatingin sa harapan. Parang para mapabilis ang eroplano. Nagising si Fang Yuan mula sa kanyang panaginip. Ang sikat ng araw ay dumaan sa kortina. Puno ang buong silid. Nag-unat siya, naramdaman ang hindi pa nararanasang daan. Sa nakaraang buwan, pumunta siya sa 7 bansa, nakita ang aurora sa Iceland. Naramdaman ang romansa ng Paris at naranasan ang kadakilaan ng African Plain. Ang mga damdaming pinigil niya sa loob ng 12 taon ay tila nahugasan ng mga magagandang tanawin. Akmang tatayo siya para buksan ang kurtina, biglang may brasong lumabas mula sa kumot. Hila pabalik siya sa kama. Maaga pa, matulog muna tayo. Isang mababa at tamad na boses ng babae ang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Nanigas ang buong katawan ni Fang Yuan at mabilis na lumilingon. Nakaharap siya sa isang mukha na napakalapit. Ang mukha ay maganda, matangos ang ilong. Ang mga mata ay parang phoenix na tila tumatawa, napakaganda, hindi papahuli kay Bai Shuya. Sumigaw si Fang Yuan at mabilis na tinulak ang babae. Ito ang aking silid. Sino ka? Nagising ang babae sa pagtulak, dahan-dahang tumayo. At inilabas ang kanyang mapuputing balikat. Nagtaas siya ng kilay, ang iyong silid. Pakitingnan mo muli. Noon lang napagtanto ni Fang Yuan na may mali, kaya mabilis siyang tumalon mula sa kama. Lumabas siya ng kwarto at tumingin sa paligid. Bigla siyang natigilan dahil hindi ito ang sea view room na kanyang inarkila, kundi isang napakamaluhong presidential suite. Lasing siya kagabi, kaya napunta siya sa maling kwarto. Naalala na niya, nakasandal ang babae sa pintuan. Nakangiting nakatingin sa kanya. Pinilit ni Fang Yuan na maging kalmado. Bakit hindi mo ako ginising? Gising.
Tawa ng bahagya ang babae, biglang binuksan ang kwelyo ng kanyang bathrobe. Pagpasok mo, hinawakan mo ako na parang unan at mahigpit na niyakap. Gusto kitang gisingin. Pero ikaw, itinuro niya ang ilang halatang pulang marka sa kanyang dibdib. Ito ang ginawa mo kagabi. Hindi ko alam kung itinuring mo akong unan o nanaginip ka ng pag-akyat sa bundok. Biglang namula ang mukha ni Fang Yuan. Sa mga taong ito, anong eksena ang hindi niya nakita? Pero sa sandaling iyon, sobrang nahiya siya at gusto na lamang sumuot sa lupa. Palagi siyang nag-uusap gamit ang Chinese. Napabuntong hininga ako dahil pareho kaming lahing insik, mas madali ang komunikasyon. Pasensya na talaga. Taos puso akong humingi ng tawad. Ako na ang sasagot sa bayad sa kwarto kagabi. Patanggapin mo na rin ang mga gasto sa ospital para sa check-up. Sabi ko, kumuha ako ng sticky note at isinulat ang numero ng telepono. Ang pangalan ko ay Fang. Bigla akong pinutol ng babae. Tumpak na binanggit ang aking pangalan. Nagulat akong tumingin. Kilala mo ako? Nagtaas ng kilay ang babae. Nagkita na tayo dati. Nakalimutan mo na ba? Pinagmasdan ko siyang mabuti. Habang tumitingin ako, pamilyar siya, pero hindi ko maalala kung saan. Timog lungsod, sa handaan ng pamilyang Shen. Pahiwatig ng babae. Noong Marso ng nakaraang taon, bigla kong naalala si Shen Yueyue, ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilyang Shen sa Timog lungsod. Mas matanda siya ng ilang taon kay Bai Shuya, at kapareho ko ng edad. Noong pagkakataong iyon, dumalo ako bilang sekretarya ni Bai Shuya. Buong oras akong nag-aalaga sa maliit na ginoong iyon, kaya wala akong pagkakataong makipag-usap kay Miss Shen. General Shen. Hindi tiyak na tanong ko. Ngumiti si Shen Yuyu. Sa wakas ay naalala ako ni Secretary Fang. Nag-resign na ako. Automatiko kong itinuwid. Kung gayon, magandang pagkakataon ito para sa akin na gawin ka. Tumayo si Shen Yuyu mula sa kama, isinuot ang bathrobe. Paano kung pumasok ka sa Shen Corporation? Doble ang sweldo. Umabot sa akin ang mahinang amoy ng freesia mula sa kanya. Hindi ko namamalayang umatras ako ng kalahating hakbang. Paumanhin, General Shen. Wala akong balak na magtrabaho pansamantala. Naglilibot ako sa mundo. Pasensya na talaga kagabi. Kung kailangan mo pa ng kabayaran, maaari mo akong kontakin anumang oras. Pagkatapos sabihin yon, handa na akong tumakas, ngunit hinarang ako ni Shen Yuyu. Tinitigan niya ako ng may nag-aalab na mga mata. Alam mo bang wala akong kulang? Ano ang gusto mo? Kulang ako ng kasintahan. Diretso akong tiningnan ni Shen Yuyu. Paano kung ikaw na lang ang mag-alay ng sarili mo? Natigilan ako. Huwag kang magbibiro. Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Inalis ni Shen Yuyu ang ngiti, at ang kanyang mga mata ay naging seryoso na ikinakabog ng aking puso. Napakaraming anak ng mayayamang pamilya. Bakit ako ang pinili mo? Lumapit si Shen Yuyu ng isang hakbang, nakaangat ang kanyang mga labi. Hindi ba ito halata? Gusto kita. Natigilan akong nakatingin sa kanya. Sa mga mata niyang mahinahon, biglang lumitaw ang isang bihirang pagkalito. Huwag kang magbibiro. Automatiko kong inulit. Tumawa ng mahina si Shen Yuyu. Ginoong Fang, si Shen Yuyu ay hindi kailanman nagbibiro sa usaping pag-ibig. Pero 2 beses pa lang tayo nagkita. 3 beses, itinuwid ni Shen Yuyu. At isa sa mga iyon ay nakalimutan mo. Una, noong Marso ng nakaraang taon, sa handaan sa Timog Lungsod. Nakasuot ka ng navy blue suit at buong oras kang nag-aalaga kay Bai Shuya. Siya ay lasing at ikaw ang pumalit sa pag-inom. Nagkaroon ka ng allergy rash. Ikalawa, sa summit sa Tokyo. Nagbigay ka ng ulat sa entablado, ako naman nasa ibaba. Nakasuot ka ng black high-end suit. Nagpaliwanag ka ng case study ng merger na napakalinaw at kahanga-hanga. Pagkatapos, sinubukan kang painumin ng mga Hapones, ngunit mahinahon mong tinanggihan. Ikatlo, ngayon, natigilan ako. Hindi ko inaasahan na naalala niya ito ng ganito kadetalye. Ang kanyang tono ay tapat. Wala akong makitang dahilan para mag-alinlangan. Laganap sa bilog na labis mong minamahal si Bai Shuya, patuloy ni Shen Yuyu. Kaya matagal akong hindi kumilos. Pero mayong nag-resign ka at iniwan siya, nangangahulugan ito na maaari na akong kumilos. Ang kanyang mga salita ay napakadirekta para hindi ko mapigilan. Bigla may napagtanto ako. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Sinundan mo ako. Nagtaas ng kilay si Shen Yuyu. Ang salitang sumunod ay masyadong pangit. Narinig kong iniwan mo si Bai Shuya, kaya hinabol kita sa ibang bansa. Pero masyado kang mabilis tumakbo. 7 bansa ang hinabol ko bago kita naabutan dito. Pero ang kagabi ay hindi sinasadya. Sana ay mas desenteng makilala kita, ngunit hindi ko inaasahan na tumingin siya ng may kahulugan sa magulong kama. Namula ang tainga ko, mabilis akong lumipat ng paksa. Pasensya na. Wala pa akong plano na magkaroon ng relasyon ngayon. Hindi nagmamadali, ngumiti si Shen Yuyu ng mahinahon. Maaari mong tanggihan na makasama ako, ngunit hindi mo ako maaaring alisan ng pagkakataong habulin ka. Matuwid ang kanyang mga salita. Hindi ako makahanap ng dahilan para sumagot, kaya nagmadali akong umalis gamit ang isang dahilan. Makalipas ang 1 oras. Nagbihis ako at pumunta sa restaurant. Binuksan ko ang pinto, nakita ko si Shen Yuyu na nakasandal sa pader sa kabila. Nilalaro niya ang kanyang sunglasses. Ang galing ng timing, ngumiti siya. Sabay tayong kumain. Tatanggihan ko sana, ngunit nauna siyang magsalita. Pareho naman tayong pupunta sa restaurant. Hindi mo naman ako itataboy, di ba? Wala akong magawa.
Napilitan akong pumayag na sabay kaming maglakad. Pareho kaming naglakad sa tabing dagat, hinahaplos ng hangin ang buhok ko. Isang piraso ng himulmol ang dumikit sa pilikmata ko. Aabot sana ako, ngunit lumapit na si Shen Yuiyu at inangat ang kamay. Huwag gumalaw. Dumampi ang kanyang mga daliri sa pilikmata ko, marahan. Hindi ko namamalayang pinigilan ko ang paghinga, naamoy ko ang banayad na pabango ng freesia sa kanya. Sa sandaling iyon, may sigaw mula sa likuran, ano ang ginagawa ninyo? Lumingon ako. Nakita ko si Bai Shuya na nakatayo sa malapit, maitim ang mukha. Halos isipin kong ito ay isang guni-guni. Bakit narito si Bai Shuya? Bago pa ako makapag-react, mabilis siyang lumapit. Hinila ako sa likod niya. General Manager Shen, pakiusap lumayo ka sa taong ito. Hindi nagmamadali si Shen Yueyue, inayos ang kanyang manggas. General Manager Bai, kung hindi ako nagkakamali. Nagbitiw na siya. Hindi ako pumayag, sabi ni Bai Shuya nang ngalit ang ngipin. Inalis ko ang kanyang kamay, malamig na sinabi, na aprobahan mo na ang proseso. Totoong nagbitiw ako. Ang mga salitang ito ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Bai Shuya. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa akin. Kuya, dati, kapag tinawag niya ako ng ganito, kahit gaano ako kagalit, lumalambot ang puso ko. Ngunit sa pagkakataong ito, mahinahon kong tinanong, bakit ka narito? Isasama kita pa uwi. Inabot ni Bai Shuya ang kamay para hilahin ako. Umurong ako ng isang hakbang. Hindi ako uwi. Kailangan mong umuwi kahit ayaw mo, itinaas ni Bai Shuya ang boses. Sasabihin mo na naman ba na ako ang iyong superior? Pinutol ko siya. Hindi ka na ngayon. Sinabi ko na nagbitiw ako. Pagkasabi, lumingon ako at umalis. Tiningnan ni Shen Yuiyu si Bai Shuya, sumunod din siya. Nakatayo si Bai Shuya sa kinatatayuan, pinisil ang mga kamao na may tunog. Gusto sana niyang habulin. Ngunit naalala niya ang tingin ko sa kanya, pinigilan niya ang sarili. Nagbook siya ng kwarto sa front desk. Pinili ang katabi ng kwarto ko. Pagpasok sa kwarto, hinubad ni Bai Shuya ang kanyang coat. Ang malamig kong tingin ay sumilip sa kanyang isip, nagdulot ng sakit na parang sinasakal siya. Inilabas niya ang cellphone. Tinawagan ang matalik na kaibigan. Magtatanong ako, paus ang boses ni Bai Shuya. Kung ang isang babae ay nagagalit ng husto kapag nakita ang isang lalaki na malapit sa ibang babae, at nasasaktan ng labis kapag naiisip na maaaring umalis siya ng tuluyan. Ano ito? Tawanan ng kaibigan sa kabilang linya. Hindi pa ba halata? Yung kaibigan mo ay nahulog na sa lalaking iyon. Natigilan si Bai Shuya na parang tinamaan ng kidlat. Muntik nang mahulog ang cellphone. Gusto niya ako. Ang mga salita ni Lu Jinyan ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Sabi mo hindi mo siya gusto, ngunit nang umalis siya, nabaliw ka ng husto. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Bai Shuya. Tama, sa loob ng maraming taon hindi siya nagpunta sa ibang bansa para hanapin si Lu Jinyan, ngunit ilang araw pa lang akong umalis. Hinahanap niya ako sa buong mundo. Nang mapagtanto ito, isang matinding kagalakan ang dumating. Napakaganda. Dahil gusto niya ako, gusto ko rin siya. Kung sasabihin niya lang sa akin, tiyak na babalik ako sa kanya. Sa oras na yon, pakakasalan niya siya. Magkasama tayo magpakailanman. Gabi na. Nakatayo si Bai Shuya sa harap ng pinto ng aking kwarto. Huminga ng malalim, itinaas ang kamay at kumatok. Kuya, may sasabihin ako sa'yo. Tahimik sa loob ng pinto. Kumatok siya muli. Alam kong nandyan ka. Wala pa ring sumagot. Inilabas ni Bai Shuya ang cellphone at tinawagan ako, ngunit narinig ang mekanikal na boses. Ang numero na iyong tinatawagan ay nasa isang tawag. Inis niyang pinatay ang tawag, sa halip ay tinawagan ang front desk ng hotel. Gusto ko ang extrang keycard ng kwarto 1,203. Paumanhin, miss, hindi namin magagawa. Ako si Bai Shuya ng Bai Corporation. Malamig niyang pinutol. Ang pinakamalaking shareholder ng hotel na ito. Makalipas ang 5 minuto. Nakuha ni Bai Shuya ang room card. Binuksan niya ang pinto. Walang tao sa kwarto. Tanging isang maleta ang nasa sulok, may tunog ng tubig mula sa banyo. Bumuntong hininga si Bai Shuya sa kaginhawahan. Lumapit siya sa pintuan ng banyo. Kuya, pag-usapan natin. Tumigil ang tunog ng tubig. Lumabas ka, ang boses ko na dumating sa kabila ng pinto. Napakatahimik, nakakatakot. May mahalaga akong sasabihin sa'yo, matigas na tumayo si Bai Shuya. Napagtanto ko ang aking nararamdaman para sa'yo. Wala akong pakialam, pinutol ko siya. Mangyaring umalis ka. Naninikip ang dibdib ni Bai Shuya. Ayaw mo man lang makinig. Bai Shuya, diretsong tawag ko sa kanya. 12 taon. Kailan ka naman naging pakialam sa gusto kong marinig? Ang mga salitang ito ay parang kutsilyo na tumagos sa puso ni Bai Shuya. Ibinuka niya ang bibig. Sa loob ng 12 taon na ito, ako ang laging nag-adjust at nag-aalaga sa kanya, tinutupad ang lahat ng kanyang kahilingan. At siya, ano ang ibinigay niya sa akin? Pasensya na, paus ang boses ni Bai Shuya. Dati ako'y napakabata pa. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas ako na nakasuot ng bathrobe. Tumutulo ang tubig mula sa dulo ng buhok. Hindi na kailangang humingi ng tawad, mahinahon kong tiningnan siya. Sa pagitan natin, transaksyon lang iyon. Anong transaksyon? Kumulot ang noo ni Bai Shuya. Lumipat ako sa harap ng dressing table, kinuha ang hairdryer. Lumaki ako kasama mo. Tinulungan mo ang kumpanya ng tatay ko na makaalis sa problema. Ngayon, tapos na ang transaksyon.
Nasaktan si Bai Shuya, umatras ng pasuray-suray. Anong sinabi mo? Sabi ko, binigkas ko bawat salita, nilapitan kita. Mula sa simula ay para sa pera. Ang silid ay tahimik na nakakatakot. Mataman akong tinitigan ni Bai Shuya. Masyadong naghahanap ng bakas ng kasinungalingan ko. Pero sobrang kalmado ko, ang kalmadong iyon ay nagpabahala sa kanya. Imposible, umiling si Bai Shuya. Ikaw ay malinaw na eh. Malinaw na ano? Pinatay ko ang hairdryer. Malinaw na sunod-sunuran sa'yo. Malinaw na ibinigay sa'yo ang lahat. Iyon ay dahil ang kumpanya ng tatay ko ay lubhang nangangailangan ng pinansyal na suporta mula sa pamilya Z. Matinding gumalaw ang dibdib ni Bai Shuya. Kaya sa mga taong ito, sa akin walang nararamdaman. Diretso kong tiningnan ang kanyang mga mata. Wala kahit kaunti. Ang mga salitang ito ay parang matalas na talim, pumutol sa puso ni Bai Shuya. Naalala niya ang mga taong iyon noong siya ay may sakit, ang aking buong gabing maingat na pag-aalaga, noong sawi sa pag-ibig, ang aking malumanay na pag-aliw. Kahit noong gabing lasing siya at napagkamalan akong si Lu Jinyan, hindi ko siya itinulak palayo. Sinungaling ka. Biglang hinawakan ni Bai Shuya ang aking pulso. Kung wala kang nararamdaman para sa akin, bakit mo ginawa ang mga ito? Pinayagan ko siyang hawakan, ang aking mga mata ay kalmado na parang tumitingin sa isang estranghero. Dahil kailangan ng aking ina ng gasto sa medisina. Ginamit ito ng tatay ko para i-blackmail ako, sinabing manatili ako sa tabi mo. Nanghina ang kamay ni Bai Shuya. Ganoon pala. Kaya ang mga pagmamahal na inakala niyang malalim ay isang maingat na pinlano na panloloko. Hindi ako naniniwala, nanginginig ang kanyang boses. Tingnan mo ako sa mata at sabihin muli. Bahagya akong bumuntong hininga. Bai Shuya, hindi mo pa ba tinanong ang tatay mo? Anong itatanong? Sa edad na 15, malapit nang mabangkarote ang kumpanya ng tatay ko. Para iligtas ang kumpanya, hinanap niya ako at sinabing basta't mapasaya kita. Ang pamilya Z ay mamumuhunan. Mahinahon kong sinabi. Maaari mo siyang tanungin. Lahat ay magiging malinaw. Namutla ang mukha ni Bai Shuya. Kaya paos ang kanyang boses. Sa 12 taon na ito, naging mabuti ka sa akin. Sinamahan mo ako noong lumalaki ako, kahit kasama ako, lahat ay para sa pera. Tumahimik ako saglit, pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Ang salitang ito ay tila huling dayami. Ganap na dumurog sa huling pag-asa ni Bai Shuya. Suray-suray siyang umatras, aksidenteng napatumba ang isang coffee table. Ang tunog ng basag na salamin ay gumising sa nalilitong Bai Shuya. Tiningnan niya ang aking kalmadong mukha. Bigla siyang tumawa. Napakabuti, Fang Yuan. Sapat kang malupit. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at umalis. Mariing sinara ang pinto. Nanatili akong nakatayo, nakikinig sa mga yapak na lumalayo. Sa wakas ay huminga ako ng malalim. Suray-suray na bumalik si Bai Shuya sa kanyang silid. Sumubsob siya sa kama. Walang laman na nakatitig sa kisame, paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan ang aking kalmado, halos malamig na mga mata. Hindi kami minahal para lang sa pera. 12 taon ng pagsasama. Lahat ay peke. Bawat salita ay parang talim, hinihiwa siya sa mga pira-piraso. Ngunit ang mas masakit pa sa kanya ay kahit alam na niya ang katotohanan, natuklasan niya na hindi pa rin siya makaalis sa akin. Nang lumabas ako ng silid, si Shen Yueyu ay nakasandal sa dulo ng koridor na naghihintay sa akin tapos na ang usapan. Siya ay lumakad ng maganda, natural na kinuha ang bag mula sa aking kamay tumango ako. Biglang nakaramdam ng pagod tiningnan ako ni Shen Yueyu hindi gaanong nagsalita. Nareserba ko na ang restaurant, sa tabi ng dagat magkatabing naglakad ang dalawa patungo sa elevator. Walang bumanggit tungkol kay Bai Shuya sa oras ng hapunan, maingat na nag-order si Shen Yueyu ng aking mga paboritong putahe. Nag-order din siya ng isang bote ng red wine tikman mo binuhusan niya ako ng isang baso. Espesyalidad ng restaurant na ito sumimsim ako, na wala ang kunot ng aking noo. Masarap paano kumpara sa sarili nating alak biglang tanong ni Shen Yueyu. Ibinaba ko ang baso ano ang gusto mong itanong ano ang sinabi niya sa'yo. Tiningnan ako sa mga mata ni Shen Yueyu pangit ang itsura ng mukha mo na tahimik ako saglit. Sa wakas ay sinabi ang totoo sabi niya gusto niya ako at saka. Sinabi ko sa kanya ang totoo mapait na ngiti sabi ko nilapitan ko siya para lang sa pera. Inikot ni Shen Yueyu ang baso naniwala ba siya sinabi ko sa kanya na tanungin ang aking ama. Ang iyong ama tila nag-iisip si Shen Yueyu ang pamilya Fang ay nasa masamang kalagayan ngayon tama ba? Kung wala ang suporta ng pamilya Bai umiling ako wala akong pakialam. Pinuputol ko na ang ugnayan sa pamilya Fang nagtaas ng kilay si Shen Yueyu ganoon kadesidido. 12 taon sapat na mahina ang boses ko. Naibalik ko na ang utang ko sa kanila biglang inabot ni Shen Yueyu. Tinakpan niya ang likod ng aking kamay kaya ano ang susunod magpatuloy sa paglalakbay. Tumingin ako sa malayong dagat ang mundo ay napakalawak individual. Inalis ko ang aking tingin, sinalubong ang matinding titig ni Shen Yueyu President Shen. Tawagin mo akong Yueyu pinutol niya ako o kaya Shen Yueyu ay sapat na. Huwag palaging ganoon kalayo umiti ako nang walang magawa Shen Yueyu. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin, hindi naman tayo gaanong magkakilala ano ang gusto ko sa'yo. Bahagyang natawa si Shen Yueyu gusto ko na nagpapanggap kang matatag kahit mahina gusto ko na nananatili kang matino kahit paano katratuhin ni Bai Shuya. Tumigil siya ang paggusto sa'yo kailangan ba ng dahilan?
Tumibok ang puso ko ng isang beses, halos magsalita na ako nang may kaguluhan mula sa pasukan ng restauran. Binalingan ko biglang nagbago ang mukha ko nakatayo si Bai Shuya roon madilim ang kanyang mukha. Diretso siyang lumakad sa aming mesa kuya paos ang kanyang boses. Mag-usap tayo tumayo si Shen Yuyu President Bai. Si Fang Yuan ay nasa date kasama ko ngayon umalis ka itinaas ni Bai Shuya ang kanyang kamay at sinampal. Umilag si Shen Yuyu sumalo sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang pulso President Bai. Tingnan mo ang okasyon binitawan ni Bai Shuya sumugod na may pulang mga mata at niyakap ako. Sinuri ko inamin ng tatay mo ang lahat pero kuya wala akong pakialam. Inilibing niya ang mukha sa lig ko paos ang boses wala akong pakialam kung bakit mo ako nilapitan noong una. Totoo ang paggusto ko sa iyo sobra-sobra kuya pakiusap bumalik ka sa akin. Nakatayo akong natigilan ito ang unang beses na nagpakita ng kahinaan si Bai Shuya sa harap ko ang mapagmataas na dalaga. Ngayon parang isang nawawalang bata niyakap niya ako, nakikiusap para sa aking pagmamahal huminga ako ng malalim. Isa-isa kong binuksan ang kanyang mga daliri pasensya, hindi ako interesado sa isang ate. Sa pagsasabi niyan umalis ako ng restoran nang hindi lumilingon hanggang sa malayo na ako. Sa wakas ay huminga ng malalim ayos ka lang ba tanong ni Shen Yuyu. Umiling ako gusto kong bumalik sa silid ihahatid kita. Bumalik sa pintuan ng silid malapit ko nang iswipe ang card biglang pinigilan ni Shen Yuyu ang kamay ko. Fang Yuan napakababa niyang sabi maging boyfriend mo ako. Tiningnan ko siya alam mong hindi ako papayag bahagyang natawa si Shen Yuyu. Papayag ka dahil kunwari lang tayong magkasintahan. Natigilan ako lumapit si Shen Yuyu inipit ako sa pinto. Samahan mo ako magkunwaring magkasintahan hindi ka naabalahin ni Bai Shuya. Naniniwala ako basta ipahayag natin na tayo ay magkasintahan dahil sa kanyang pagmamataas. Hindi magtatagal ang kanyang halimuyak ay dumating sa akin at bumilis ang tibok ng puso ko. Sinamantala mo ang sitwasyon diretsyo ang sagot ni Shen Yuyu. Kaya pumayag ka ba tiningnan ko ang kanyang mukha na malapit. Bigla akong ngumiti kaya abala kayo Ginoong Shen, hayaan mo akong samantalahin ngumiti si Shen Yuyu. Ako ay nagagalak pagkalipas ng 3 araw nang muling humarap sa akin si Bai Shuya. Nakita ko ang eksena namin ni Shen Yuyu na magkahawak kamay Shuya, bati ko ng mahinahon. Ito si Shen Yuyu ang kasintahan ko tumingin si Bai Shuya sa aming magkahawak na kamay. Ang mukha ay naging maputla kailan nangyari iyon noong nakaraang 2 araw. Inakbayan ako ni Shen Yuyu ng natural hindi ba sasabihin ni Ginoong Bai ang pagbati tinitigan ako ni Bai Shuya ng mariin. Sinusubukang maghanap ng butas sa aking mukha, ngunit mahinahon ko lang siyang tiningnan walang kahit anong kibot sa aking mga mata. Hindi ako naniniwala biglang ngumiti si Bai Shuya ate. Gumagamit ka ng ganitong paraan para mapalayo ako kahit anong isipin mo. Umakbay ako sa braso ni Shen Yuyu may date pa kami alis na. Sa mga sumusunod na araw para bang nabaliw si Bai Shuya sa pang-aasar sa akin, araw-araw siyang nagpapadala ng bulaklak sa pintuan ko. Pagkatapos itong tanggihan nagpapadala siya ng mga paborito kong matamis na laman niya ang aking itinerary. Sadyang gumagawa ng pagkakataon para magkita kami ni Shen Yuyu ay nagpapakita ng pagmamahalan sa harap ng iba. Parang totoong magkasintahan hanggang sa araw na ito nang lumabas ako. Biglang may ilang bantay na humarang sa akin, hindi pa ako nakakapag-react na takpan ng basang tela ang aking ilong at bibig. Pumasok ang masangsang na amoy sa aking ilong nagpumiglas ako ng ilang beses at nawala ng malay. Nang muling magkamalay nakita kong nakatali ako sa isang upuan nasa loob ng isang abandonadong bodega. Gising na ang pamilyar na boses ng lalaki ang aking ulo ay tumingala. Nakita ko si Lu Jinyan sa harapan may baluktot ng ngiti sa kanyang mukha Lu Jinyan. Ano ang ginagawa mo na mamaos ang aking boses alam mo ba na labag sa batas ang pagkidnap? Baliw ka na baliw na ako sumigaw si Lu Jinyan. Hinawakan niya ang aking buhok alam mo ba kung gaano ko siya kamahal mula noong unang beses ko siyang makita noong high school. Nahulog na ako sa kanya naghintay ako ng maraming taon hanggang sa umamin siya. Siya ay talagang nagmamahal sa akin ng sobra mabait siya sa akin, ngunit nang umalis ka. Nagbago ang kanyang puso pinigil ko ang sakit hindi mapipilit ang pag-ibig. Tumahimik kasi nampala ko ni Lu Jinyan lahat ng kasalanan mo. Kung wala ka biglang bumukas ang pinto ng bodega pumasok si Bai Shuya. Jinyan pakawalan mo siya umikot si Lu Jinyan. Nagpakita ang kanyang mukha ng may sakit ng ngiti Shuya dumating ka na sa wakas. Nakita ni Bai Shuya na nakatali ako at biglang namutla ang kanyang mukha kumuha si Lu Jinyan ng kutsilyo mula sa bulsa. Kumikislap ang liwanag sa madilim na silid nakita ni Bai Shuya ang kutsilyo at biglang nagbago ang kanyang kulay. Mabilis siyang sumulong Jinyan huwag kang gumawa ng kahangalan. Kahangalan nasira na ang buhay ko sa kanya tumawa ng malakas si Lu Jinyan. Ang tawanan ay puno ng kawalan ng pag-asa at kabaliwan itinaas niya ang kutsilyo ang dulo ay nakatutok sa dibdib ni Fang Yuan. Sumigaw siya ng hysterically kung mamatay siya babalik ka sa akin. Hindi biglang sumugod si Bai Shuya upang pigilan si Lu Jinyan. Kumislap ang liwanag ng kutsilyo para bang kidlat sa dilim pagkatapos. Bumulwak ang dugo na pamulat si Fang Yuan sa takot nakita niya si Bai Shuya na humarang sa kanya. Ang kutsilyo ay malalim na itinulos sa kanyang tiyan Shuya ang boses ni Fang Yuan ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa.
Nagulat din si Lu Jinyan, sumigaw siya at binitawan ang kamay, hindi naniniwala sa kanyang ginawa. Lumuhod si Bai Shuya sa sahig, mabilis na kumalat ang dugo sa ilalim niya na nagpula sa kanyang puting damit. Nahihirapan siyang lumingon kay Fang Yuan, mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Ate. Ayos ka lang, nagpumigla si Fang Yuan para kumawala at iligtas si Bai Shuya. Bai Shuya, kumapit ka. Nakaupo si Lu Jinyan sa sahig. Bulong niya, hindi ko sinasadya Shuya. Hindi ko sinasadya. Dumating ang tunog ng sirena ng pulis mula sa labas papalapit. Hindi ko sinasadya. Sa labas, narinig ang tunog ng sirena ng pulis papalapit mula sa malayo. Mabilis, pumasok ang mga pulis at mabilis na kontrolado si Lu Jinyan. Sumunod ang mga mediko, mahusay nilang ginawa ang emergency na pag-aalaga kay Bai Shuya at maingat siyang inilipat sa ambulansya. Si Fang Yuan ay nailigtas din, walang pag-aalinlangan siyang sumunod sa ambulansya. Sa bench sa labas ng operating room, nanginginig ang mga kamay ni Fang Yuan, may dugo ni Bai Shuya sa kanyang damit, tila nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nangyari. Nagmamadaling dumating si Shen Yueyue, nakita si Fang Yuan na ganito, niyakap siya ng may pag-aalala. Wala na, sumandal si Fang Yuan sa kanya, sa wakas ay hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Pagkalipas ng 5 oras, namatay ang ilaw ng operasyon, lumabas ang doktor na pagod. Ligtas na ang pasyente pero kailangan ng pahinga. Huminga ng malalim si Fang Yuan. Nanghina ang kanyang mga binti, muntik ng lumuhod, inalalayan siya ni Shen Yueyue. Pupunta ka ba para makita siya? Nag-alinlangan si Fang Yuan, bahagyang umiling. Hindi na. Bakit? Nagtaka si Shen Yueyue habang nakatingin sa kanya. Sobra na ang ginawa niya para sa akin, mahina ang boses ni Fang Yuan. Kung magkita pa tayo, lalo lang mahihirapan siyang bitawan. Tahimik sandali si Shen Yueyue, tumango. Sige, umalis na tayo. Saan? Tanong ni Fang Yuan. Kahit saan, hinawakan ni Shen Yueyue ang kanyang kamay, basta masaya ka. Pagkalipas ng 3 buwan, Paris. Nakaupo si Fang Yuan sa cafe sa tabi ng Seine River. Bumubuhos ang sikat ng araw sa kanya, pero hindi nito maalis ang dilim sa kanyang puso. Binabalikan niya ang travel guide sa kanyang kamay. Ngunit wala sa isip niya yon. Sa loob ng 3 buwan, nilibot niya ang kalahati ng Europa. Sinubukan niyang kalimutan ang masasakit na alaala sa paglalakbay, sa wakas ay tumigil sa Paris. Nakapagdesisyon ka na ba kung saan susunod? Umupo si Shen Yueyue sa tapat niya, inabot sa kanya ang isang tasa ng hot cocoa. Kinuha ni Fang Yuan ang tasa. Hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga daliri, agad niyang binawi. Hindi pa ako nakapagpasya. May suggestion ako, nakangiting sabi ni Shen Yueyue, bakit hindi pumunta sa aking estate sa southern France ng ilang araw? May pinakamagagandang ubasan at wine cellar doon. Magsasabi sana si Fang Yuan ng hindi, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero, nag-alinlangan siya pero sinagot pa rin. Ginoong Fang, sabi ng isang lalaking boses sa telepono, ako ang katiwala ng pamilya Bai. Gusto kayong makita ng amo tungkol kay Binibining Bai. Pumunot ang noo ni Fang Yuan. Wala na akong kinalaman sa pamilya Bai. May sakit ang binibini, mabigat ang boses ng katiwala. Malubha, lagi niyang tinatawag ang inyong pangalan. Sumikip ang daliri ni Fang Yuan. Hindi ba nailigtas na siya? Wala itong kinalaman sa katawan, ito ay depresyon. Bumuntong hininga ang katiwala. Simula nang masugatan siya para sa inyo at umalis kayo nang walang paalam. Ikinalat niya ang sarili sa kwarto, hindi kumakain o umiinom. Sabi ng doktor kung magpapatuloy ito. Tahimik si Fang Yuan ng matagal, sa wakas ay bumuntong hininga. Bicheng. Villa ng pamilya Bai. Nakatayo si Fang Yuan sa harap ng pinto, tinitingnan ang pamilyar na gate. Parang ibang mundo, 3 buwan ang lumipas, tila walang nagbago dito. Ngunit tila lahat ay nagbago. Magalang na lumapit ang katiwala, Ginoong Fang. Naghihintay ang amo sa study. Mas matanda na si Ama Bai kaysa sa naalala ni Fang Yuan, puro puti na ang kanyang mga sideburns. Puno ng kulubot ang mukha. Fang Yuan na, mahabang buntong hininga ni Ama Bai. Napakasama ng kalagayan ni Shuya. Pinagdiin ni Fang Yuan ang kanyang labi, Tio Bai. Ako at si Shuya ay, alam ko, pinutol siya ni Ama Bai. Pero totoong mahal ka ng batang iyon. Simula bata, lahat ng gusto niya ay nakuha niya, maliban sa'yo. Tunay siyang nahulog ngunit hindi niya alam. Bumaba ang tingin ni Fang Yuan, tahimik. Wala nang saysay ang mga ito ngayon, mahina ang boses ni Fang Yuan. May saysay. Inabot ni Ama Bai kay Fang Yuan ang isang stack ng dokumento. Ito ang ginawa ni Shuya sa 3 buwan. Binuksan ni Fang Yuan ang dokumento. Nagulat siya. Unang pahina ay isang transfer of shares. Inilipat ni Bai Shuya ang lahat ng kanyang shares sa Bai Corporation. Sa pangalan ni Fang Yuan. Ikalawang pahina ay proof of ownership ng isang pribadong isla. Nakasulat ang pangalan ni Fang Yuan bilang may-ari. Ikatlong pahina, paggising niya, hinanap kanya sa loob ng 3 buwan. Paos ang boses ni Ama Bai. Nang malaman na nasa Paris ka, bumili siya ng pinakamalapit na tiket at lumipad. Pero bigla siyang nagkaroon ng gastric bleeding sa airport. Nanginginig ang daliri ni Fang Yuan. Sinabi ng doktor na dahil sa hindi regular na pagkain. At dahil sa sobrang stress, bumuntong hininga si Ama Bai. Simula nang umalis ka, hindi siya kumain ng maayos kahit isang beses. Isinara ni Fang Yuan ang dokumento. Tio Bai, ano ang gusto mong gawin ko? Puntahan mo siya, sabi ng ama ni Bai na pagod.
Para na lang maawa sa isang ama. Matagal akong tahimik. Sa wakas, marahang tumango ako. Nakatatak ang pinto ng silid ni Bai Shuya, at ang mga kurtina ay nagtatakip sa silid na hindi tinatabusan ng hangin. Ang loob ng silid ay puno ng amoy ng alak. Marahan kong binuksan ang pinto at nakita si Bai Shuya na nakakulot sa kama. Mahigpit na yakap ang jacket na naiwan ko sa kanya. Nang marinig ang ingay, hindi siya nagtaas ng ulo. Lumabas ka. Tumayo ako sa lugar, hindi gumagalaw. Biglang itinaas ni Bai Shuya ang kanyang ulo. Nang makita ako, bigla siyang nanigas. Kuya! Ang kanyang boses ay paos, parang natatakot na manira ng magandang panaginip. Lumapit ako sa kama. Tiningnan ko ang kanyang payat na pisngi at pulang mga mata. Parang may hindi nakikitang kamay na mahigpit na humawak sa aking puso. Bakit mo ginawa ang sarili mo sa ganito? Marahan kong tanong. Si Bai Shuya ay nakatitig sa akin, biglang hinawakan ang aking pulso. Ang kanyang mga daliri ay malamig, ang lakas ay halos durugin ang aking mga buto. Ikaw ba talaga? Ako nga. Narinig kong may sakit ka, kaya pumunta ako para bisitahin ka. Sinubukan kong hilahin ang aking kamay, ngunit hindi binitawan ni Bai Shuya. Bumalik ka na ba? Pinatawad mo na ba ako? Umiling ako. Hindi kita sinisisi. Kung ganoon, bakit ka umalis? Dahil ba kay Lujin yan? Hiwalay na kami. Hindi dahil sa kanya. Bai Shuya, ang problema natin ay hindi kailanman ibang tao. Ano kung gayon? Sabihin mo. Kung sasabihin mo lang. Babaguhin ko lahat. Tiningnan ko ang kanyang pulang mga mata, sa huli hindi ko na kaya magsalita ng masasakit na salita. Shuya, ang simula natin ay mali na. Kung ganoon, magsimula tayo muli. Bigla akong hinila ni Bai Shuya sa kanyang yakap. Kuya, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Isang beses lang. Ang kanyang yakap ay mainit at pamilyar. Sandali akong nag-alinlangan. Ngunit mabilis, itinulak ko siya. Huli na. Si Bai Shuya ay nanigas sa lugar. Ano ang ibig mong sabihin? May gusto na akong tao. Hindi mo ba alam? Mahinahon kong sabi. Ang silid ay tahimik na nakakatakot. Si Bai Shuya ay nakatitig sa akin, parang hindi maintindihan ang sinasabi ko. Sinungaling ka. Ang gusto mo talaga ay ako. Umiling ako. Sinabi ko na. Para lang sa pera yon. Si Bai Shuya ay masakit na umatras ng ilang hakbang, nabunggo ang bedside table. Nahulog ang bote ng alak sa sahig, lumilipad ang mga piraso. Shuya, yumuko ako at pinulot ang mga piraso isa-isa. Kailangan nating tumingin sa hinaharap. Hindi, biglang lumuhod si Bai Shuya at niyakap ako. Kuya, huwag kang umalis, pakiusap. Ang kanyang luha ay bumagsak sa aking leg. Mainit na nakakatakot. Nanigas ako sa lugar. Ito ang unang beses na nakita kong umiyak si Bai Shuya. Ang mapagmataas na binibining iyon, ngayon ay parang bata na umiiyak habang niyayakap ako. Mali ako. Hindi ko dapat pinaako sa iyo ang kasalanan, hindi dapat pinainom sa iyo, at lalong hindi dapat inuna siya sa elevator. Kuya, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isa lang. Pumikit ako at matigas na itinulak siya. Huli na. Shuya, tumayo ako at huling tiningnan siya. Ingat. Pagkasabi noon, tumalikod ako at umalis. Hindi lumingon. Si Bai Shuya ay lumuhod sa sahig, pinapanood ang aking anino na naglaho sa pintuan. Bigla siyang ngumiti. Habang umingiti, muling lumuha. Sa wakas, totoo pala na ang puso ay kayang sumakit hanggang sa mawala ng hininga. Nang lumabas ako ng aming bahay, dilim na ang paligid. Tumayo ako sa ilalim ng ilaw, pinapanood ang aking anino na humaba ng humaba. Biglang nag-vibrate ang telepono. Mensahe mula kay Shen Yuyu. Tapos na ba? Sumagot ako. Ano ang susunod mong plano? Tumingin ako sa langit at biglang nakaramdam ng hindi pa naranasang gaan. Paglalakbay sa buong mundo, mabilis na sumagot si Shen Yuyu. Sabay tayo. Umiti ako. Maganda ang pagganap mo kamakailan, pero hindi ka pa maaaring maregular. Okay lang. May habang buhay ako para habulin ka. Itinabi ko ang telepono. Sumakay ako ng taxi. Ang mga neon na ilaw sa labas ng bintana ay naglalaho. Tiningnan ko ang lungsod na ito na tinitirhan ko ng 27 taon. Marahang nagpaalam. Sa pagkakataong ito, tunay na paalam na.